KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela, The Invincible. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 1301 hanggang 1310. Ika-131 na episode ng Hindi Magagabi. Tawag. I prick. I-click. I subscribe Kwentong Nobela Kabanata 1301. Hindi isang laban-laban kay Go-jun. Sa makatuwid, maikling ikinwento ni Juan Solong ang mga highlight ng kanyang paglalakbay sa Clear Spirit World mula sa nakalipas na ilang taon. Halimbawa, ang paghahanap ng 7-colored metal fiend fruit sa Devil Prison Mountain, at ang Adol and Crystalline Rocks. Binanggit din niya ang Void Devil Beast na si Shu Baisheng, at gayon din ang mga kaganapan sa Clear Spirit World's Ghost Manor, kung saan kinuha niya ang Crystal Ball Test. Tinabi niya sa kanila na nakapasa siya sa pagsubok at ngayon ay naging bagong Ghost Manor Lord. Tinabi ni Juan Solong, ang Golden Brow Ancestor at Blood Knife Ancestor tungkol sa lahat, maliban sa Yellow Springs Archdevil's Treasure. Ito ay hindi dahil sa hindi niya pinagkakatiwalaan ang kanyang mga masters, ngunit dahil naniniwala siya na ang mas kaunting mga tao ay nakakaalam tungkol dito mas mahusay ito. Ang ninuno ng Golden Brow at Blood Knife Ancestor ay napabuntong hininga sa inggit ng higit sa isang beses, nang marinig nila ang pagkukwento ni Juan Solong sa kanyang journey to the Clear Spirit World. Siyempre, masaya sila para kay Juan Solong, ngunit ang kanyang paglalakbay ay mukhang kawili-wili kaya medyo naiinggit sila. Makalipas ang humigit kumulang isang oras, natapos ni Juan Solong ang kanyang kwento, at isang buntong hininga ang narinig mula sa ninuno ng Golden Brow. Talagang heaven-defying to the extreme ang swerte mo, then again, great fortune is also a kind of talent. Masaya kami na maaari kang magkaroon ng mga ganitong pakikipagsapalaran. Humisi si Blood Knife Ancestor, ang iyong swerte ay lumampas sa aming imahinasyon, tila makakapag-breakthrough ka sa Ancestor God Realm sa loob ng 1,000 taon. Parehong naliw ang matanda sa pag-unlad ng kanilang alagad. Napatulala si Juan Solong, 1,000 taon. Sa kaloob-looban, umiling-iling siya. Sa karagdagang pag-iisip, naiintindihan niya na ang 1,000 taon ay isang kamangha-manghang bilis ng paglilinang para sa pagpasok sa Ancestor God Realm mula sa Alate 7th Order Ancient God Realm. Ang Golden Brow Ancestor at Blood Knife Ancestor ay hindi masisisi sa pagkaaliw habang iniisip nila ito. Alam ni Juan Solong na tatawa ang kanyang dalawang amo hanggang sa sumakit ang kanilang mga tiyan, kung sasabihin niya sa kanila ang kanyang aktwal na plano ng pagpasok sa isang mataas na antas ng Ancestor God na kaharian sa loob ng 100 taon. Kaya naman, walang sinabi si Juan Solong. Solong, aalis tayo sa lungsod ng mga tribo sa dagat sa loob ng 2 buwan. Pansamantala, manatili sa iyong Cosmos Palace at masigasig na linangin, at sikaping itaas ang iyong lakas. Blood Knife Ancestor said. Bagamat nakalusot ka na sa huli 7th Order Ancient God Realm, may gap pa rin sa lakas, kung ikukumpara sa Goo Family's Go-jun. Nakakuha kami ng ilang impormasyon na napasok ni Go-jun sa 10th Order Ancient God Realm mahigit 1 dekada na ang nakalipas. Kahit na ang cultivation ni Juan Solong ay umabot na sa late 7th Order Ancient God Realm, na labis na nagpagulat sa Golden Brow Ancestor at Blood Knife Ancestor, sa kanilang mga mata, ang kasalukuyang lakas ni Juan Solong ay ilang milya pa rin sa likod ni Go-jun. Sa kabila ng pambihirang husay sa pakikipaglaban ni Juan Solong, pareho silang naniniwala na imposibleng talunin niya ang isang taong nakalusot sa 10th Order Ancient God Realm mahigit 1 dekada na ang nakalipas. Hindi nakakalimutan na mayroong isang mas namumukod tanging henyo ng mga tribo sa dagat na si Feng Yingying. Walang magawang ngumiti si Juan Solong sa pag-aalala ng Blood Knife Ancestor. Sige, alam ko, 2 masters, please rest assured. I promise to cultivate it diligently for the next 2 months. Isa na bang 10th Order Ancient God Realm Master mahigit 1 dekada na ang nakalipas? Bagamat nagulat si Go-jun na ito kay Juan Solong, hindi niya inilagay si Go-jun sa kanyang mga mata. Gayunpaman, hindi mo kailangang malungkot tungkol dito. Ang iyong kabuuang oras ng paglilinang ay mas maikli kaysa kay Go-jun. Sa makatuwid, normal na may agwat sa pagitan ng dalawa sa iyong mga antas at lakas.
Batay sa iyong kasalukuyang late 7th Order Ancient God Realm, sa palagay ko ay maaari mong labanan ang average na late 9th Order Ancient God Realm, o maging ang pinakamataas na Masters ng late 9th Order Ancient God Realm. Nagpatuloy ang Blood Knife Ancestor, kaya, ikaw maaari pa ring labanan si Goojun, at ang pakikipagpalitan ng isang daang galaw sa kanya hindi magiging problema. Ngumiti si Juan Solong, at sinabi, ikalawang guro, huwag kang mag-alala, pagdating ng panahon, tatagal ako ng isang daang galaw. Sinabi ni Golden Brow Ancestor, mayroon kang kumpiyansa, kaya panatag kami. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpaalam si Juan Solong sa kanyang dalawang masters at bumalik sa kanyang Cosmos Palace. May lambot sa mga mata ni Golden Brow Ancestor at Blood Knife Ancestor, habang pinagmamasdan nila ang likod ni Juan Solong nang umalis ito dahil naaliw at nasisiyahan sila sa kanilang alagad. 10 taon na lang, 10 taon na ang batang ito ay nakalusot na sa late 7th Order Ancient God Realm. Blood Knife Ancestor side. Hanggang ngayon, hindi siya makapaniwala. Si Juan Solong ay naging fortune gate lamang sa loob ng isang dekada. Isang dekada na ang nakararaan, hindi pa siya nakakalusot sa Ancient God Realm, pero naka-advance na siya sa late 7th Order Ancient God Realm sa loob ng 10 taon. Ang bilis ng cultivation na ito ay nagpanginig sa atay ni Golden Brow Ancestor at Blood Knife Ancestor sa pagtataka. Biglang sinabi ni Golden Brow Ancestor, siguro, hindi kailangan ng batang ito ng 1,000 taon para maabot ang Ancestor God Realm. Siguro, magagawa niya ito sa loob ng 4 hanggang 500 taon. Nagulat si Blood Knife Ancestor sa komentong ito, gayunpaman, tumango siya bilang pagsang-ayon makalipas ang ilang segundo. Kahit na mahirap paniwalaan, tila ang bilis ng cultivation ni Juan Solong ay maaaring maging isang posibilidad. Gayunpaman, sa kasalukuyang lakas ni Solong, hindi siya makakalaban ni Goojun at Feng Yingying sa God of the Sea Grand Ceremony. Blood Knife Ancestor said. Baka sa tono niya ang pag-aalala. Isang matalim na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Golden Brow Ancestor, sana ang mga Sea Tribe ay sapat na mataktika upang hindi tumawid sa linya, o ituro ko sa kanila ang isang leksyon na ang aking disipulo ay hindi isang taong maaari nilang aibuli sa gusto nila. Habang ang kanyang dalawang amo ay nag-iisip kung ano ang mangyayari kay Juan Solong, sa God of the Sea Grand Ceremony, si Juan Solong ay bumalik sa kanyang Cosmos Palace. Sa daan, dumaan siya sa Brimming Snow Palace ni Lilo, at pumunta siya upang makita siya. Gayunpaman, ang kanyang lugar ay tahimik at walang laman. Hindi pa nakabalik si Lilo. Si Juan Solong ay maaari lamang bumalik sa Cosmos Palace at pumasok sa pag-iisa. Gabi-gabi, si Juan Solong ay lumulunok ng 30 Chaos Spiritual Pill na pinhinaw ng Pill Blending Tower. Ito man ay ang Sky King Buddha Dragon Holy Pills, o Dark Devil Sea Divine Pills, o Ninth Layer Moon Tyrant Divine Pills, o iba pang espiritual na kaguluhan. Mga tabletas mula sa Yellow Springs Archdevil's Kayamanan. Habang naglilinang siya, nilamon ng 4 na espiritu ng Divine Fire, Asher Dragon, Puting Tigre, Vermilion Bird, at itim na pagong ang kaguluhang espiritual na enerhiyang bumabagsak mula sa kawalan. Kasabay ng medicinal energy mula sa 30 Chaos Spiritual Pill, ang bilis ng kanyang 3 Supreme Godheads na sumipsip ng enerhiya ay muling tumaas. Sa kabilang banda, ang Moon Jade Heavenly Spiral Shell ay nagpaula ng purong Moon Essence at nagpalusog sa kanyang kaluluwa. Kapag sumasapit ang bukang liwayway, lilipat si Juan Solong sa pagtemper sa kanyang True Dragon Physics sa Edolan Rocks. Kung minsan, sinasanay niya ang kanyang mga kasanayan sa espada sa umaga, sa ibang pagkakataon, nagpapalit-palit siya ng pagsasanay gamit ang Golden Brow Ancestors Metal Domain Cannon o Blood Knife Ancestors Blood Knife Technique. Sa panahong ito, binago din niya ang Godly Mount Sumi at Faceless Divine Boat na may Edolan Crystalline Rocks at gayon din ang mga buto ng Ancestor Gods Buddha na binili niya mula sa Stone Buddha City, sa gayon ay lubos na napabuti ang kanilang kapangyarihan at tibay. Dahil sa mga hadlang sa oras, hindi nagawa ni Juan Solong na i-reorganize ang kanyang Mulberry Sword at iba pang artifact. Nako, kaya lang niyang maghintay hanggang matapos ang God of the Sea Ceremony. Sa isang kisap mata, lumipas ang 2 buwan.
Sa ilalim ng mga epekto ng 30 Chaos Spiritual Pill kada gabi, ang lakas ni Juan Solong ay tumaas ng napakabilis. Bagamat hindi pa siya nakaka-advance sa peak late 7th Order Ancient God Realm, gayunpaman ay mas malapit na siyang umaban, at hindi nakakalimutan ang katatagan ng kanyang pisikal na katawan pagkatapos ng paulit-ulit na pagtempere nito gamit ang Eidolon Crystalline Rocks. Sa araw na ito, sa paglabas ni Juan Solong mula sa kanyang Cosmos Palace, nakita niya ang maliit na baka na nababana sa araw sa bubong habang kumakatok sa Diyos ng Golden Phoenix Pavilion Grand Elder. Maya't maya ay itinatagilid niya ang kanyang ulo na para bang nag-e-enjoy sa magagandang tanawin. Naramdaman ang presensya ni Juan Solong, bumangon ang maliit na baka at tamad na nagunat, pagkatapos ay lumakad sa gilid ni Juan Solong na nakatali ang buntot, at napabulalas, ang araw ay sa wakas ay lalabas na. Si Juan Solong ay tumingin sa araw na mataas sa araw, pagkatapos ay sa maliit na baka. Tinipa niya ang maliit na baka, at pinagalitan, matagal nang sumikat ang araw. Terra, papunta na tayo sa Assembly Shrine. Ilang sandali pa, nakarating na silang dalawa sa Assembly Shrine. Ang Golden Brow Ancestor, Blood Knife Ancestor, Sky Sword Ancestor, Lightning Hammer Ancestor, Myriad Flames Ancestor, at Fortune Gate Chief na si Zuyi ay dumating din pagkatapos. Dahil dinala ni Black Eyes Ancestor si Lilo sa Extraterritorial Devil Battlefield, wala sa kanila ang naroon. Ngunit, maliban sa Ancestors at Fortune Gate Chief, naroon din sina Wang Wei at Zhu Feng. Ilang taon na ang lumipas mula noong huling nakita ni Juan Solong si Wang Wei. Mukhang lumakas si Wang Wei, sa kabilang banda, mukhang hindi naman gaanong nagbago si Zhu Feng, di ba? Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1302. Pag-set off to the God of the Sea Grand Ceremony. Nang pumasok si Juan Solong sa bulwagan ng Assembly Shrine, lahat ng mata ay napunta sa kanya. May pakiramdam ng panandaliang komplikado sa mga mata ni Wang Wei at Zhu Feng habang nakatingin sila kay Juan Solong. Kahit na itinago nilang dalawa ang kanilang tunay na nararamdaman, bakas pa rin sa kanilang mga mukha ang pagkagulat. 2 buwan na ang nakalilipas, ang balita ng pagbabalik ni Juan Solong mula sa Clear Spirit World ay kumalat na parang apoy. Kasabay nito ay narinig din ng lahat ang tungkol sa kahangahangang pagsulong ni Juan Solong tungkol sa kanyang paglilinang dahil siya ay nakalusot sa huli 7th Order Ancient God Realm. Nagulat ito sa mga matataas na echelon ng Fortune Gate, mga disipulo, at maging sa iba't ibang puwersa sa Fortune Mainland. Si Juan Solong ay nasa kalagitnaan pa rin ng ika-4 na orden na Ancient God Realm na disipulo sa panahon ng Four Mainlands New Disciples Battle. Iyon ay wala pang 5 taon na ang nakalilipas, ang pagtatanim ni Juan Solong ay talagang nasira ng paulit-ulit, at ngayon, siya ay isa ng mataas na antas ng Ancient God Realm Master, sa late 7th Order Ancient God Realm. Paano ito naging posible? Late 7th Order Ancient God Realm sa wala pang 5 taon. Napaisip sina Wang Wei at Zhu Feng, gayon din ang Sky Sword Ancestor, Lightning Hammer Ancestor, Myriad Flames Ancestor, at gayon din ang Fortune Gate Chief na si Zuyi. Kalmadong sumaludo si Juan Solong sa kanyang 2 guro at iba pa nang makarating sa bulwagan, sa kabila ng gulat at komplikadong mga tingin ng ibang tao. Naiinggit si Sky Sword Ancestor kay Golden Brow Ancestor at Blood Knife Ancestor. Sa totoo lang, naiinggit talaga ako sa inyong magkapatid dahil sa pagkakaroon ng isang alagad na tulad ni Solong. Ang Golden Brow Ancestor at Blood Knife Ancestor ay tumawa ng buong pagmamalaki. Nasabi ko na, we don't mind at all if you are willing to pass your legacy to Solong. Malapad ng ngiti ang sabi ni Golden Brow Ancestor. Sumingit si Lightning Hammer Ancestor, sinasabi ko, Old Sword, kahit na ano, tinanggap mo na ang 2 disipulo, kung naiinggit ka, paano ako na walang kahit isang disipulo? Kung ang pagka-Diyos ni Solong ay elemento ng kidlat, tiyak na ipinasa ko sa kanya ang aking pamana. Blood Knife Ancestor smiled, mukhang ang mahal nating disipulo, sikat na sikat si Little Long Long ah. Naririnig ng lahat ang pagiging saplade sa kanyang tono. Tumakbo ang goosebump sa likod ni Juan Solong nang marinig niyang tinawag siya ng ninuno ng Blood Knife na Little Long Long.
Ang Fortune Gate Chief na si Zui ay napangiti ng mahina habang sinabi niya, hindi sumagi sa isip ng sinuman na si Solong ay maaaring magtagumpay sa late 7th Order Ancient God Realm. Ang talento at malaking kapalaran ni Solong ay mga pagpapala ng ating Fortune Gate. The God of the Sea Grand Ceremony, tiyak na itataas niya ang prestihiyo ng ating Fortune Gate. Malakas na sumang-ayon si Zufeng, tama si Itay, sa talento at lakas ni Junior Brother Juan, tiyak na matatalo niya ang lahat ng tinatawag na henyo ng mga Sea Tribe sa paglalakbay na ito sa mga Sea Tribes. Sa palagay ko, kahit na ang henyo ng mga Sea Tribes na si Feng Yingying ay hindi kalaban kay Junior Brother Juan, kahit na si Gojo ng pamilya Guo. Natahimik ang buong bulwagan sa sinabi ni Zufeng. Alam ng lahat ng naroroon na ang numero 1 henyo ng mga Sea Tribe na si Feng Yingying ay hindi bababa sa isang mid-10th Order Ancient God Realm, marahil ay isang late 10th Order Ancient God Realm. Imposibleng matalo ni Juan Solong si Feng Yingying sa kanyang kasalukuyang lakas. Ang mga salita ni Zufeng ay may sarkasmo. Ang Golden Brow Ancestor, Blood Knife Ancestor, Lightning Hammer Ancestor, at Myriad Flames Ancestor ay nakasimangot. Maging si Zui ay pinandilatan si Zufeng ng may kawalang kasiyahan sa isang segundo. Sa opinyon ni Zui, ang kanyang anak na si Zufeng ay masyadong walang hiya. Nakatayo lang si Wang Wei sa kinaroroonan niya, walang ekspresyon na parang walang kaugnayan sa kanya ang lahat. Sige, alis na tayo. Mga ninuno, ano sa palagay ninyo? Magalang na hiniling ni Zui kay Golden Brow Ancestor at sa iba pa nabasagin ang matinding katahimikan. Ang Golden Brow Ancestor, Blood Knife Ancestor, at ang iba pang ancestors ay tumango. Pagkatapos ng lahat, si Zui ay ang Fortune Gate, hindi nararapat na pagsabihan nila si Zufeng sa harap niya. Kaya, ang bawat isa ay lumabas sa bulwagan ng Assembly Shrine, at pagkatapos ay lumipad patungo sa exit ng Fortune Divine Kingdom. Sa pagkakataong ito, personal na pinangunahan ni Fortune Gates Chief Zui ang grupo sa God of the Sea Grand Ceremony ng mga Sea Tribes, sa halip na Golden Brow Ancestor. Maliban kay Zui, Golden Brow Ancestor, at Blood Knife Ancestor, sina Wang Wei, at Zufeng ay sumasali sa grupong patungo sa mga Sea Tribes. Ang Skysword Ancestor, Lightning Hammer Ancestor, at Myriad Flames Ancestor ay mga ngasiwa sa mga gawain ng sekta sa panahong ito. Pagkatapos nilang lumabas sa Fortune Divine Kingdom, dumiretso ang grupo sa transmission array ng Fortune City nang walang tigil, at lumipat sa lahat ng paraan. Makalipas ang ilang araw, dumating sila sa Wo Prefecture City. Ang grupo ay nagpahinga ng isang araw sa Wo Prefecture City, naglakbay patungo sa susunod na araw, at nakarating sa Wo Island. Tanging ang transmission array ng Wo Island ang maaaring kumonekta sa iba pang mga isla sa rehiyon ng mga Sea Tribe ng Endless Sea. Sa totoo lang, gusto ni Juan Solong na makita si Luo Yunjia noong siya ay nasa Fortune Gate, ngunit si Luo Yunjia ay nagpunta upang maranasan ang labas ng mundo, kaya naman, si Juan Solong ay walang ibang pagpipilian kundi maghintay hanggang sa katapusan ng Diyos ng Sea Ceremony para makilala si Luo Yunjia, sa sandaling bumalik siya sa Fortune Gate. Dahil may Zui, Zufeng, at Wang Wei sa grupo, hindi maginhawa para kay Juan Solong na dalhin sina Feng Er, Bui Yi, at Bui Er. Kaya hiniling niya sa kanila na manatili sa Myriad Gods Manor. Nanatili ang grupo ng isang araw sa Wo Island. Kinuha ni Juan Solong ang oras na ito upang bisitahin si Meng Yuan, ang head supervisor ng Infinite Circles Commerce Hall. Ngayong naayos na ang Pill Blending Tower, kailangan niyang kumuha ng maraming iba't ibang halamang gamot at materyales para makakuha ng matatag na supply ng Chaos Spiritual Pill para suportahan ang kanyang paglilinang. Bagamat napakaraming kaguluhang espiritual na mga halamang gamot sa loob ng Yellow Springs Archdevil's Treasure, kailangan ni Juan Solong ang iba pang pansuportang materyales upang gawing mga tabletas ang kaguluhang espiritual na halamang ito. Halimbawa, ang pagpino sa Reverse Incarnation Pill ay nangangailangan ng higit sa 1,000 uring ng mga sangkap, tanging ang Golden Radiant Needle Mushroom, Blue Flaming Heartfruit, 9-Petal Spiritual Lightning Lotus, Deep Sea Crystal, at Enigmatic Young Thistle ay Chaos Spiritual Herbs. Napanganga ang head supervisor ng Infinite Circles Commerce Hall na si Meng Yuan nang makita niya ang mahabang listahan ng mga halamang gamot at iba pang bagay ni Juan Solong.
Ang bawat item sa kanyang listahan ay isang bihirang materyal. Kuya Juan, sigurado ka bang gusto mong bilhin ang lahat ng mga halamang gamot at iba pang materyales na nakalista dito? Napalunok si Meng Yuan at idinagdag, 100 sa bawat item. Bagamat hindi tumpak na naidagdag ni Meng Yuan ang halaga ng 100 kopya ng bawat item sa listahan, natitiyak niya magiging labis ito. 30 trilyon. O 40 trilyon. Marahil, higit pa riyan. Sigurado ako. Mahinahong sagot ni Juan Solong. Inaasahan na niya ang ganoong reaksyon mula kay Meng Yuan. Tumingin si Meng Yuan kay Juan Solong. Nang makita niyang seryoso siya, sumili ang isang matingkad na ngiti sa kanyang mukha. Kuya Juan, pakiusap sandali, magpapadala ako kaagad ng kukuha ng mga bagay sa listahan at ipapadala sa iyo. Tumango si Juan Solong. Nagmamadaling umalis si Meng Yuan. Maya-maya ay bumalik siya na may hawak na special ring sa kanyang kamay. Ang special na singsing ay bukas na nagpapakita ng mga tambak at tambak ng mga halamang gamot sa loob nito. Kuya Juan, nasa loob ng special ring na ito ang lahat ng mga halamang gamot at elixir na kailangan mo. Nagpakita siya ng bakas ng kahihiyan habang sinabi niya, gayunpaman, mayroon lamang kaming humigit kumulang 7,000 uri ng herb elixir doon, at hindi lahat ng mga ito ay nasa dami ng daan. Nag-compile siya ng listahan ng mga item at ang dami na nasa stock sa Infinite Circles Commerce Hall. Pinunasan ni Juan Solong ang listahan mula kay Meng Yuan, at walang malay na nakasimangot. 7,000 uri lang. Pagkatapos ay hindi na niya magagawang pinuhin ang ilang uri ng Chaos Spiritual Pill, hindi pa banggitin ang isa sa mga ito ay ang Chaos Spiritual Pill na gusto niyang pinuhin, gayon din ang Chaos Spiritual Pill na pinakakailangan niya. Ang Chaos Spiritual Pill ay pinangalan ng Soul Strength and ng Heavenly Fire Divine Pill. Ang Chaos Spiritual Pill na ito ay ginamit upang mapangalagaan ang kaluluwa. Kahit na mayroon siyang Moonjade Heavenly Spiral Shell para pakainin at palakasin ang kanyang kaluluwa, hindi iyon sapat. Ngunit, Kuya Juan, huwag kang mag-alala, iuutos ko ang natitirang 2,000 o higit pang mga uri ng halamang gamot at elixir. Kung available sila, ipapadala ko sila rito. Nagmamadaling sabi ni Meng Yuan nang mapansin ang pagsimangot sa mukha ni Juan Solong. Tumango si Juan Solong bilang pagsang-ayon, ito ay isang paraan. Gayunpaman, hindi niya planong umasa ng buo sa Infinite Circles Commerce Hall dahil nagpasya siyang maglakbay upang suriin ang mga trading house sa Void Sky World. Pagkatapos magbayad ng mahigit 30 trilyong shenbi, umalis si Juan Solong sa Infinite Circles Commerce Hall at bumalik sa tirahan para sa grupo ng Fortune Gate. Gayunpaman, nang umalis si Juan Solong, dahan-dahang lumabas si Zhu Feng mula sa inner hall. Pinagmamasdan niya si Juan Solong na may pagdududa sa kanyang mga mata, bakit si Juan Solong ay bumibili ng napakaraming damo. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 1303. Isang rundown courtyard. Pagkaraan ng ilang sandali, umalis si Zhu Feng sa Infinite Circles Commerce Hall. Hindi nagtagal pagkatapos niyang umalis, lumabas si Wang Wei mula sa kadiliman. Katulad ni Zhu Feng, interesado rin si Wang Wei na malaman kung bakit bumili si Juan Solong ng napakaraming halamang gamot, gusto ba niyang pinuhin ang Chaos Spiritual Pills, o nagpapatakbo ba siya ng isang errand para sa Golden Brow at Blood Knife. May pagtatampo sa kanyang mga mata dahil kailangan niyang purihin ang matatag na buhay ni Juan Solong. Hindi lamang inutusan ni Wang Wei ang Golden Phoenix Pavilion ng Void Sky World at ang mga disipulo ni Yama Gates na patayin si Juan Solong, ngunit inatasan din niya ang mga disipulo ng Ma-family sa Clear Spirit World na patayin siya. Gayunpaman, si Juan Solong ay bumalik sa Fortune Gate ng walang pinsala, at ang kanyang paglilinang ay talagang tumaas sa isang nakagugulat na bilis. Gayunpaman, hindi ako naniniwala na ang kanyang buhay ay magiging napakatatag sa paglalakbay na ito sa tribo ng dagat. Juan Solong, ang si God City ng si Tribe ang magiging libingan mo. Nawala ang anyo ni Wang Wei, gayunpaman, ang malamig na boses ay nananatili sa hangin.
Matapos bumalik sa tirahan na inayos para sa grupo ng Fortune Gate, hinati ni Juan Solong ang mga halamang gamot at iba pang materyales sa pagkapribado ng kanyang silid bago ipinakain ang mga ito sa Pill Blending Tower. Nilagyan niya muli ang 10,000 piraso ng grade 6 na mga Spirit Stone sa Grand Formation ng Torre. Pagkatapos noon ay itinapon niya ang Pill Blending Tower sa Yellow Springs Archdevil's Treasure Space at hinayaan nitong pinuhin ang Chaos Spiritual Pill sa sarili nitong. Kasunod nito, umupo si Juan Solong na nakakross ang paa sa silid at sinimulang linangin ang Grand Mist Parasitic Medium. Ang mga espiritu ng apat na banal na apoy ay buong sakam na nilamon ng kulay abong kaguluhan na espiritual na enerhiyang bumabagsak mula sa kawalan. Tirichit Asterisk S. Ang grupo ng Fortune Gate ay huminto at nagpapahinga paminsan-minsan habang sila ay naglalakbay pasulong. Makalipas ang isang buwan, nakarating sila sa Sigad City ng mga tribo sa dagat. Ang Sigad City ay ang sagradong lupain ng mga Sea Tribes, at tanging ang mga pangunahing disipulo ng mga kilalang pamilya ng mga Sea Tribes at mga master ng Ancestor God Realm lamang ang maaaring tumira doon. Nang dumating si Juan Solong, Golden Brow Ancestor, at ang iba pa sa Sigad City, tinanggap sila ni Grand Elder Goshi ng Sigad Temple bilang kinatawan ng Sigad City. Si Goshi ay ang kasalukuyang patriarch ng pamilya Go at ang biolohikal na ama din ni Go-jun. Ang Sigad Temple ng mga tribo sa dagat ay mayroong 12 Grand Elder, at sila rin ang mga kasalukuyang patriarch ng 12 dakilang pamilya ng mga tribo sa dagat. Puno ng ngiti si Goshi nang makita niya ang Golden Brow Ancestor, Blood Knife Ancestor, at Suyi habang binabati niya sila, "Welcome Gate Chief Zu, welcome Senior Golden Brow, at Senior Blood Knife." Isang karangalan na dumating ang dalawang senior upang lumahok sa seremonya ng Diyos ng dagat ng ating mga tribo sa dagat. Umiti si Zuyi bilang ganti, magalang si Patriarch Go. Obligado kaming pumunta pagkatapos matanggap ang imbitasyon ng Sea Tribe. Ang Golden Brow Ancestor at Blood Knife Ancestor ay nakipagpalitan din ng mga perfunctory greetings kay Goshi. Lumipat ang tingin ni Goshi sa iba pang grupo ng Fortune Gate at sa wakas ay huminto kay Juan Solong. Pamantong hininga siya na parang nagpapahalaga, ito dapat si Young Warrior Huang, tama ba ako? Tunay na isang dragon sa mga kalalakihan. Ayon sa aking nalalaman, ang batang mandirigma na si Juan ay nakapasok pa lamang sa Fortune Gate sa loob ng isang dekada o higit pa, ngunit siya ay umabant hanggang sa huli 7th Order Ancient God Realm. Kailangan kong sabihin, ang ganitong uri ng talento ay kakaunti lamang sa buong banal na mundo. Si Goshi ay masigasig na nagpatuloy tungkol kay Huang Xiaolong na parang hindi niya nakita si Wang Wei o Zhu Feng sa gitna ng grupo. Pinupuri ako ni Patriarch Go, ngunit ang kaunting talento ko ay sobrang kulang kumpara sa anak ni Patriarch Go. Masayang tumawa si Goshi, winuwagayway ang kanyang kamay. Pagkatapos ay bumaling siya kay Zuyi at sinabing, ang batang iyon ay hindi karapat-dapat na banggitin kumpara kay Feng Yingying. Marami pang mga walang kwentang salita ang napalitan bago pinamunuan ni Goshi ang grupo ng Fortune Gate sa kanilang mga tinutuluyan na inayos para sa kanila. Makalipas ang ilang sandali, dumating sila sa harap ng isang malayong tirahan na matatagpuan sa isa sa mga pinakatahimik na kalye sa Sigad City. Bahagyang kumunat ang mga kilay ni Juan Solong habang nakatingin sa maruming patio sa harapan nila. Ito ba ang tirahan na inayos ng mga tribo sa dagat para sa kanila? Gaya ng inaasahan, itinuro ni Goshi ang rundown na patio sa harap nila habang ipinaliwanag niya, paumanhin, Gate Chief Zu. Ang ibang mga tirahan at courtyard sa Sigad City ay ganap na puno. Sa makatuwid, umaasa akong hindi ka patutol at gagawin mo ang accommodation na ito. Naging pangit ang mga mukha ni Zuyi, Golden Brow Ancestor, at Blood Knife Ancestor. Maging sina Wang Wei at Zhu Feng ay kitang-kita sa kanilang mga mukha. Ang Sea Tribe ay talagang nagayos ng isang masamang tirahan para sa kanila. Luma at maduraj na ang mga pader ng patio na ito, at ito ay higit na lugar na gagamitin ng mga karaniwang tao. Katumbas ba sila ng mga karaniwang tao sa mata ng mga tribo sa dagat?
Nagpatuloy si Goshi na parang hindi niya napansin ang galit na mga ekspresyon sa mukha ng lahat, Senior Golden Brow at Senior Blood Knife, pakisuyong unawain ang aming kahirapan, hindi madali para sa amin na ilan ang lugar na ito sa inyong lahat. Hindi madali para sa amin na ilan ang lugar na ito. Nagpahiwatig ba ang tono ni Goshi na kung hindi dahil sa C-Tribe, ang grupo ng Fortune Gate ay wala na talagang matutuluyan, at natulog na lang sila sa mga lansangan na parang mga pulubi. Maging si Zuyi, Golden Brow Ancestor, at Blood Knife Ancestor ay nagalit sa kabila ng pagkakaroon ng matatag na ugali dahil nabuhay sila ng higit sa 10,000 taon. Ang tribo ng dagat ay tumitawid sa linya. Tumingin si Juan Solong sa direksyon ni Goshi at nakita ang isang nakakalokong ngiti sa kanyang mukha. Hindi masama ang looban. Natahimik si Golden Brow Ancestor at walang pakialam na nagkomento, salamat sa mabuting pakikitungo ng tribo sa dagat. Kung bibisitahin ni Patriarch Go ang ating Fortune Mainland, tiyak na maglalaan kami ng napakalaking courtyard para sa iyo. Isang napakalaking patio. Tumawa si Goshi, nagpapasalamat ako sa Senior Golden Brow Ancestor. Itong junior na ito ay aalis muna. Aayusin ko ang mga disipulo ng aking Goo family na magbabantay sa malapit. Kung may kailangan ang dalawang senior, mangyaring ipasa sa alinman sa kanila ang iyong kahilingan sa akin. Sana ay maging kasiya siya ang kanyang pamamalagi sa Gate Chief Zoo. Sa loob ng isang buwan, sa araw ng grand ceremony ng God of the Sea, magpapadala ako ng isang tao na mamumuno sa Gate Chief Zoo at sa iba pa. Magpadala ng mamumuno sa kanila. At hindi si Patriarch Go ang darating. Dahil dito, naging pangit na naman ang mukha ng lahat. At ano ang ibig sabihin ni Goshi nang magbabantay ang mga alagad ng Goo family sa malapit? Ibig bang sabihin nito ay babantayan nila sila? Bahagyang itinaas ni Goshi ang kanyang mga kamao kay Zuyi, Golden Brow Ancestor, at Blood Knife Ancestor, bago siya tumalikod at umalis. Ngunit ang dalawang alagad na kasama niya ay nanatili at nakabantay sa malayo. Tumingin ang maliit na baka sa likod ni Goshi at sinabing, gusto ko talagang itapon ang dumi ng baka sa buong mukha niya. Tinabi niya ito ng malakas kaya naabot nito ang tainga ng dalawang disipulo ng Goo family. Agad na lumubog ang mukha ng dalawang disipulo. Ngunit mahinang tumawa si Juan Solong, paano sapat na ang pagtapon ng dumi ng baka sa kanyang mukha. Ang maliit na baka ay ngumisi, itapon mo siya, gawin siyang isang taong bastos. Ang dalawang disipulo ng Goo family ay nagalit sa komentong ito at malapit na nilang atakihin ang maliit na baka. Ngunit bago pa man sila halos nakakahakbang ay napatumba na sila sa ere. Blood Knife Ancestor ngumiti habang nakatingin kay Juan Solong, at sa maliit na baka, magaling, si Goshi ay isang taong bastos, puno ng kalokohan. Tumawa ng malakas ang lahat. Maya-maya pa ay pumasok na ang grupo sa looban. Bagaman ang patio ay tumakbo pababa, ito ay malaki at maluwang, at maraming silid. Si Juan Solong ay pumili ng isang silid at pinasok ito upang magtanim. Sa loob ng isang tiyak na tirahan sa loob ng Sigad City, napangisi si Goo gang matapos niyang pakinggan ang ulat ng kanyang nasasakupan tungkol sa pagdating ni Juan Solong sa Sigad City. Juan Solong, sa wakas ay nandito ka na. Nangako ako na sa pagkakataong ito ay malugod kitang sasalubungin sa pamamagitan ng paggawa ng comfortable mula ulo hanggang paa. Young Lord, hindi madaling saktan si Juan Solong dahil siya ay sinasamahan ng Golden Brow at Blood Knife. Tinabi ng isa sa mga subordinate ni Googang, at idinagdag pa, bukod dito, narinig ko na si Juan Solong ay nakalusot na sa huli 7th Order Ancient God Realm. Umisi si Googang, alam ko iyon. Ngunit sa panahon ng God of the Sea Grand Ceremony, kahit ang dalawang matandang umutot ay hindi makakaligtas kay Juan Solong. Maya-maya, banibisita ko si Kuya Gojun para hilingin sa kanya na tulungan akong lampoin si Juan Solong. Si Juan Solong ay isa lamang late 7th Order Ancient God Realm. Sa makatuwid, kailangan lang ni Kuya Gojun na igalaw ang kanyang hinliliit para piluan siya hanggang mamatay. Umiti ng papuri ang nasa ilalim kay Googang sa paghawak ng Young Lord Gojun kay Juan Solong, natural na walang problema. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela.
Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1304. Huling nakatagpo si Wang Yu. Buong pagmamalaking tumango si Googang at nagpatuloy, walang henyo mula sa nakababatang henerasyon ang karapat-dapat na maging kalaban ni Kuya Goojun sa mga tribo ng dagat o sa buong Vientiane world. Naabot na ni Kuya Goojun ang ikasampung yugto ng Silver Whale Scripture, hindi pa banggitin, ang kanyang cultivation realm ay umunlad sa kalagitnaan ng 10th Order Ancient God Realm, o baka mas mataas pa. Biglang sinabi ng subordinate ni Googang, Young Lord, ay narinig na minana ni Feng Yingying ang bloodline ng Ancient Sea God, totoo ba iyon? Pagkasabi nito, nanginginig siya ng hindi mapigilan. Nagmana ng bloodline ng Ancient Sea God. Bilang isa sa mga alagad ng tribo sa dagat, alam nilang lahat kung ano ang kinakatawan nito. Kapag tunay na sumanib si Feng Yingying sa bloodline ng Sea God, siya ang magiging Sea Tribe, no Sea God. Ang Diyos ng dagat ay ang pag-iral na nakatayo sa itaas ng buong tribo ng dagat bilang kanilang pinakamataas na pinuno. Si Feng Yingying ay magiging pinuno din ng Sea God Temple. Lahat ng kilalang pamilya ng 12 Sea Tribes ay obligadong sundin ang mga utos ni Feng Yingying. Gulat na tumingin si Googang sa nasasakupan, huwag kang magtanong tungkol sa mga bagay na hindi mo dapat malaman, o isang araw, o baka mawala ang iyong buhay. Ang lamig ay humawak sa puso ng nasasakupan, habang nagmamadali itong umamin sa isang takot na oo. Si Feng Yingying ay magiging babae ni Kuya Goojun sa madaling panahon. Kumpiyansa na sabi ni Googang. Tanging si Kuya Goojun ang karapat-dapat sa kanya sa buong Vientiane world na ito. Kung talagang nagtataglay si Feng Yingying ng bloodline ng Sea God, makukuha niya ang kanyang yin essence energy pagkatapos ng dual cultivating kasama niya. Makakatulong ito sa kanya na sa wakas ay maabot ang ika-12 yugto ng Silver Whale Scripture, sa gayon, magbibigay daan sa kanya na makapasok sa Ancestor God Realm. Kapag nangyari iyon, ang ating Goo family ang mamumuno sa Sea Tribe. Kapag ang ating Goo family ay mapag-isa ang Sea Tribe, ang susunod na target ay ang buong Vientiane world. Habang sinasabi ito ni Googang, lumalim ang ngiti sa kanyang mukha, kasama ang bakas ng pagpatay sa kanyang mga mata, ang unang ang Fortune Gate ay malipol. Sa paglipas ng mga araw, papalapit ito sa araw ng dakilang seremonya ng Diyos ng Dagat, at ang kagalakan at kasiglahan ay lumaganap sa mga lungsod ng mga tribo sa dagat. Si Juan Solong ay hindi lumabas ng kanyang silid at nagtanim sa nalalabing panahon bago ang dakilang seremonya ng Diyos ng Dagat. Sa totoo lang, tinatamad siyang lumabas. Ngunit alam pa rin niya ang nangyayari sa labas, dahil naririnig niya ang mga pag-uusap sa pagitan ng mga nagpapatrolya ng mga disipulo ng Goo family. Ang Wango Z ng Wango clan, pati na rin ang Yuwaksan ng Dark Elf tribe ay dumating din sa Sea God City. Hindi lang iyon, inimbitahan din ng Sea Tribe ang Void Sky World's Golden Phoenix Pavilion, Yama Gates, Virtual Returning Cult, Short Blade Gate, at ilang iba pang super forces mula sa mga kalapit na mundo, kabilang ang Scarlet One World's Blood Imperial Sect, at Fortune ng Black Region World Sangay ng Gate. Golden Phoenix Pavilion, Short Blade Gate, Yama Gates, Blood Imperial Sect, at Black Region World's Fortune Gate Branch. Napabuntong hininga si Juan Solong nang marinig ang pamilyar na mga pangalang ito. Ang ulo ng Golden Phoenix Pavilion, at ang numero 1 henyong disipulo ng Golden Phoenix Pavilion na si Linji ay dumating na. Siguro kung pupunta rin ba rito si Wang Yu. Isang panandaliang layunin ng pagpatay ang lumitaw sa puso ni Juan Solong, habang ang pag-iisip ay sumagi sa kanyang isipan. Dahil inimbitahan din ng Sea Tribe ang Fortune Gate branch ng Black Region World, naisip niya na malaki ang posibilidad na dumalo si Wang Yu sa God of the Sea Grand Ceremony. Huwag kalimutan ang Sun Yi. Marahil ay alam ni Wang Yu ang kinaroroonan ni Sun Yi sa banal na mundo. Si Juan Solong ay tiyak na kailangang patayin sina Wang Yu at Sun Yi, lalo na si Sun Yi. Hindi banggitin ang pangunahing katawan ng misteryosong Fang Chu. Si Juan Solong ay hindi nag-alala tungkol kay Wang Yu at Sun Yi, ngunit siya ay medyo nag-aalala tungkol sa pangunahing katawan ni Fang Chu. Sa tuwing naiisip niya si Fang Chu, nakaramdam siya ng matinding pagkabalisa. Tiricit asterisk S. Sa isang kisap mata, dumating at lumipas ang buwan.
Marahil ito ay dahil sa kasipagan ni Juan Solong o maaaring ang malaking bilang ng mga chaos spiritual pill na kanyang natupok o kahit na ang apat na banal na apoy na kulay abong chaos na espiritual na enerhiya, si Juan Solong ay sumibol hanggang sa tugatog sa huling bahagi ng ikapitong orden ng sinaunang Diyos Realm 6 na araw bago ang God of the Sea Grand Ceremony. Ito ay isang hindi inaasahang kasiyahan para kay Juan Solong. Habang sumusulong ang kanyang cultivation, lumakas din ang mga depensa at kapangyarihan ng kanyang True Dragon Physique. Ipinagpatuloy ni Juan Solong ang pagtemper sa kanyang katawan gamit ang Adol and Crystalline Rock sa buong panahong ito. Ang dami ng Adol and Crystalline Rocks na nakuha niya sa Devil Prison Mountain ay sapat na para suportahan ang ilang taon ng kanyang cultivation. Sa araw na ito, lumabas si Juan Solong sa kanyang silid dahil gusto niyang lumabas para mamasyal. Nakita ni Juan Solong ang maliit na baka na nakahandusay sa lupa habang naglalakad kami papunta sa bakuran. Siya ay tamad na kinakausap ang Diyos ng isang ancestor God Realm Master. Dahil ang Void Devil Beast na si Shu Baisheng ay hindi sumunod kay Juan Solong sa Si God City, ang maliit na baka ay medyo nag-iisa. Kahit na nakita niya si Juan Solong, nagpatuloy pa rin siya sa paghiga ng tamad at walang sigla habang nakababad sa araw. Tinapak siya ni Juan Solong at sinabing, lumabas na ang araw. Ngunit ang maliit na baka ay nagsabi ng walang interes, ang araw na iyon ay matagal nang sumikat. At parang ayaw pa ring tumayo. Tara na. Binigyan siya ni Juan Solong ng isa pang sipa, medyo mas malakas. Saan? Ang maliit na baka ay hindi pa rin dumarating. Saan sa tingin mo? Siyempre, labas. Para mamasyal. Inilibot ni Juan Solong ang kanyang mga mata sa maliit na baka, pagkatapos ay tumalikod at dumiretso sa direksyon ng mga tarangkahan. Nawala ng malay ang maliit na baka, ngunit sa isang segundo, siya ay tumilapon na parang kidlat habang sumisigaw, narito ako. Ang malakas at masigasig na boses ay parang waiter sa isang ina umaasikaso sa mga customer. Ngayon ko lang napansin na may potential kang maging waiter ng restaurant. Tumawa si Juan Solong. Tumawa ng mahina ang maliit na baka, talaga. Pagkatapos ay magbukas ka ng isang restaurant at maging isang boss habang ako ang magiging waiter ng iyong restaurant. Natawa si Juan Solong habang inisip niya ang kanyang sarili na magbukas ng isang restaurant at ang maliit na baka ay nagpapaikot-ikot sa kanyang puwitan sa buong lugar. Kalimutan mo ito, kung ikaw ay magiging waiter ko, tiyak na walang anumang negosyo. Ang maliit na baka ay pumulupot sa kanyang mga labi bilang pagtutol, ang aking alindog ay napakalaki. Hindi ko talaga nakita iyon. Sabi ni Juan Solong habang pinagmamasdan ang maliit na baka mula itaas hanggang ibaba. Nagkwentuhan at nagbibiruan ang dalawa habang naglalakad palabas ng courtyard at sa mga lansangan ng Si God City. Kumpara noong nakaraang buwan, mas maraming tao sa lungsod at mas masigla sa labas. May mga naglalakad pataas at pababa sa malalawak na kalye, at ang hangin ay puno ng kaguluhan. Habang si Juan Solong at ang maliit na baka ay casual na naglalakad sa isang kalye, ang mga disipulo ng Golden Phoenix Pavilion at Black Region World's Fortune Gate ay casual na naglalakad patungo sa kanila mula sa kabilang direksyon. Sa pinakaharap ng grupo ay ang numero 1 henyong disipulo ng Golden Phoenix Pavilion na si Li Ji, kasama ang kanyang nakababatang kapatid na si Li Ting, at Wang Yu. Kapatid na lalaki, narinig ko na si Feng Yingying ay hindi lamang numero 1 henyo ng mga tribo sa dagat, ngunit siya rin ang numero 1 kagandahan. Higit sa lahat, wala pa siyang kasama. Sabi ni Li Ting kay Li Ji. Tama, ang ating senior brother na si Li Ji ay isang walang kapantay na talento. Kahit na ang gojo ng mga tribo sa dagat ay hindi maikukumpara sa ating senior brother na si Li Ji. Si senior brother Li Ji ang tanging karapat-dapat kay Feng Yingying. Sabi ng isa sa mga disipulo ng Golden Phoenix Pavilion. Nagsimulang purihin ng mga disipulo ng Golden Phoenix Pavilion at Black Region World's Fortune Gate si Li Ji. Juan Solong. Biglang huminto ang mga hakbang ni Wang Yu habang nakatitig sa isang figure na hindi kalayuan sa kanila. Baka sa mga mata niya ang gulat at pagtataka. Dahil hindi nakabalat kayo si Juan Solong, nakilala siya kaagad ni Wang Yu. Ito ang kanyang kalaban mula sa mababang kaharian.
Lumingon ang iba sa grupo ni Wang Yu dahil sa biglaang bulalas ni Wang Yu. Nagsalita ang disipulo ng Golden Phoenix Pavilion, Juan Solong. Ang numero unong henyo ng Vientiane World's Fortune Gate Branch, siya ba iyon? Narinig ko na kahit ang henyo ng Wango clan na si Wango Zi ay natalo sa kanya. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 1305. Isang tagasunod. Isang alipin. Ano? Siya ay isang disipulo ng Vientiane World's Fortune Gate. Nagulat si Wang Yu nang malaman niya ang impormasyong ito. Alam ni Wang Yu ang talento ni Juan Solong noong nasa mababang kaharian pa siya, kaya hindi siya masyadong nagulat nang marinig niyang natalo ni Juan Solong ang Wango Zi ng Wango clan. Ngunit ang higit na ikinagulat niya ay ang katotohanan na si Juan Solong ay isang disipulo ng Vientiane World's Fortune Gate. Ito ay dahil si Juan Solong at ang Fortune Gate ay mortal na magkaaway noong si Juan Solong ay nasa mababang kaharian. Nagsalita si Li Ji, narinig ko ang tungkol kay Juan Solong. Siya ang kasalukuyang kampyon ng Vientiane World's Four Mainlands, New Disciples Battle, at higit pa rito, siya ang personal na disipulo ng Golden Brow Ancestor ng Fortune Gate at Blood Knife Ancestors. At saka, parang napakaswerte rin niya dahil nakahanap siya ng source ng Grand Mist Aura, at nagtataglay din siya ng True Dragon Physique. Ang kasalukuyang kampyon ng Vientiane World's Four Mainlands, New Disciples Battle. At isang personal na alagad ng Golden Brow Ancestor at Blood Knife Ancestor mula sa Vientiane World's Fortune Gate. Grand Mist Aura. Ang mga pangungusap na ito ay parang kulog sa isipan ni Wang Yu. Kung gayon, ano ang kanyang lakas ngayon? Tanong ni Wang Yu na may labis na pag-uusisa. Ayon sa mga alingaw-ngaw, siya ay kasalukuyang nasa late 7th Order Ancient God Realm. Tagot ni Li Ji na may malamig na kislap sa kanyang mga mata. Ano? Late 7th Order Ancient God Realm. Napasigaw si Wang Yu. Natitiyak ni Wang Yu na si Juan Solong ay umakyat sa banal na mundo ng mas huli kaysa sa kanya. Naranasan niya ang maraming hindi inaasahang pakikipagsapalaran sa mga taon pagkatapos ng kanyang pag-akyat sa banal na mundo, at mayroon pa siyang patnubay mula sa mga ninuno mula sa Fortune Gate ng Black Region World, ngunit ang kanyang paglilinang ay nasa unang bahagi lamang ng 4th Order Ancient God Realm, ngunit sa kabilang banda. Kay Juan Solong ang paglilinang ay umabot na sa huling 7th Order Ancient God Realm. Nabalitaan ko na si Juan Solong ay naging bahagi lamang ng Fortune Gate sa loob ng isang dekada. Higit pa rito, noong una siyang dumating sa Fortune Gate 10 taon na ang nakararaan, isa lamang siyang peak late 10th Order Heavenly God Realm at hindi pa man lang nakarating sa Ancient God Realm. Idinagdag ng disipulo ng Golden Phoenix Pavilion na may masalimuot na ekspresyon. Ano? Nalampasan niya ang ilang cultivation order mula sa peak late 10th Order Heavenly God Realm hanggang late 7th Order Ancient God Realm sa loob ng 10 taon. Ito ay isang biro, tama ba? Imposible yan. Tama iyan, talagang imposible. Ilan sa mga disipulo ng Golden Phoenix Pavilion ang umiiling na may di paniniwala sa kanilang mga mukha. Napangiti si Li Ting habang sinasabi ang kanyang opinyon, sa tingin ko ang lahat ng chismis na ito ay gawa-gawa ng Fortune Gate ng Vientiane World, hindi ako naniniwala na napakataas ng talento ni Juan Solong. Tumango si Li Ji bilang pagsang-ayon, ang pagka-Diyos ni Juan Solong ay isa lamang mataas na ranggo ng emperador na 5 elemento na pagka-Diyos, na may ranggo na 548. Kahit na siya ay maaaring ituring na may talento, imposible para sa akin na maniwala na siya ay nakalusot sa late 7th Order Ancient God Realm mula sa peak late 10th Order Heavenly God Realm sa loob lamang ng 10 taon, at mas imposible na siya ay mahanap ang Grand Mist Aura. Samantalang si Li Ji ay may pinakamataas na ranggo ng emperador na 100 Bones Godhead, na nireranggo ng 161. Hindi pa banggitin, 300 taon na siyang naglilinang, ngunit isa lamang siyang 7th Order Ancient God Realm sa puntong ito. Kahit na ang Grand Mist Aura ay talagang nag-aalok ng hindi kapani-paniwalang mga kababalaghan, hindi naniniwala si Li Ji na makakatulong ito sa pagtagumpayan ni Juan Solong ng napakaraming cultivation order sa loob ng maikling 10 taon. Tinitigan ni Wang Yu si Juan Solong, lalong nanlamig at nagtatampo ang kanyang tingin.
Kahit anong mangyari, dapat mamatay si Juan Solong. Batay sa bilis ng cultivation ni Juan Solong, tinansya ni Wang Yu na si Juan Solong ay maaaring magtagumpay sa Ancestor God Realm sa loob ng ilang daang taon, at iyon ay magiging mahirap para sa kanya na patayin si Juan Solong noon. Anong mali? May puot sa pagitan ninyo ni Juan Solong. Tinanong ni Li Ji si Wang Yu nang maramdaman niya ang layunin ng pagpatay na nagmumula sa kanya. Ipinaliwanag ni Wang Yu, sa mababang kaharian, kami ni Juan Solong ay mortal na magkaaway. Maginhawang inalis ni Wang Yu na sabihin sa kanila ang bahagi kung saan siya nakatakas sa banal na mundo dahil lamang kay Juan Solong. Ang iba sa grupo ay hindi makapaniwala sa kanilang mga tainga. Magiging mahirap na patayin si Juan Solong sa Sea God City. Ang mga mata ni Li Ji ay kumikinang habang tinitimbang niya ang posibilidad, at dahan-dahang nagpatuloy, bukod dito ang kanyang mga masters, Golden Brow at Blood Knife ay naruroon din dito. Ayon sa Pavilion Head, hindi maarap ang lakas ng Golden Brow. Hindi natin siya mapatay, ngunit tiyak na mapahiya natin siya. Malungkot na sabi ni Li Ting. Tumango si Wang Yu bilang pagsangayon habang ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Juan Solong sa di kalayuan. Napaawang ang kanyang bibig sa isang nakakatakot na ngiti habang humahakbang patungo sa kanya. Sumunod sa likod niya ang mataas na antas na mga disipulo ng Ancient God Realm ng Black Region World's Fortune Gate. Si Li Ji, Li Ting, at iba pang mga disipulo ng Golden Phoenix Pavilion ay humakbang din patungo kay Huang Xiaolong. Sa di kalayuan, si Juan Solong ay pumipili ng ilang espiritual na bagay na inani mula sa dagat sa isang stall na matatagpuan sa kalye. Umisi si Juan Solong nang maramdaman niya ang grupo ni Wang Yu na naglalakad palapit sa kanya. Sa totoo lang, matagal na niyang napansin sina Wang Yu at Li Ji. Nang maramdaman ng maliit na baka ang grupo ni Wang Yu na papalapit sa kanila, ngumiti siya na nagpapakita ng mga kumikinang na mapuputing ngipin. Hindi nagtagal, pinalibutan ng grupo ni Wang Yu si Juan Solong at ang maliit na baka. Nagpatuloy pa rin si Juan Solong sa pagpili ng mga bagay mula sa stall, sa kabila ng mga nanghihimasok na nakatayo sa likuran niya. Isang malamig na liwanag ang kumikinang sa mga mata ni Wang Yu, dahil pakiramdam niya ay hindi siya pinansin, at tumahol siya, Juan Solong. Tumingin si Juan Solong sa kanyang balikat. Nang makita niya si Wang Yu, sumigaw siya, "Ikaw, Wang Yu." Sakto lang ang gulat sa mukha niya. Napatawa si Wang Yu sa nagulat na ekspresyon ni Juan Solong. Juan Solong, hindi inaasahan na nakaakyat ka na sa Divine World, at naging disipulo ka pa ng Vientiane World's Fortune Gate. Narinig ko rin na ang henyo ng Vientiane World na si Wang Guzi mula sa Wango Clan ay walang laban sa iyo. Nagulat ka talaga sa akin. Nilaibat ng tingin ni Juan Solong ang mga tao sa gilid ni Wang Yu, kabilang si Li Ji. Pagkatapos ay malamig siyang nagsalita, "Wang Yu, tumakbo ka ba hanggang sa banal na mundo dahil natakot ka na baka hanapin kita? At ang mga taong ito, kaibigan mo ba sila?" Nagalit at napahiya si Wang Yu dahil inilantad lang ni Juan Solong ang katotohanan na tumakas siya sa banal na mundo noong nakaraan upang iwasan siya. Umungad sa kanyang mga mata ang kiling intent. Kalokohan *T. Sa mababang kaharian, ako ang pinuno ng Fortune Gate at isa sa mga nangungunang master ng isang kalawakan. Paano ako makakatakas sa banal na mundo dahil sa isang hindi gaanong mahalaga at hindi kilalang karakter na tulad mo? Natigilan si Wang Yu. Anong biro, ito ay parang katawa-tawa sa sukdulan. Ngunit, masyadong dramatiko ang reaksyon ni Wang Yu na pumukaw sa hinala ng iba. Ikaw si Juan Solong ng Fortune Gate ng Vientiane World. Sa oras na ito, nagtanong si Li Ji. Ang kanyang tono ay mayabang at mapagpakumbaba. Tiningnan ni Juan Solong si Li Zu mula ulo hanggang paa, pagkatapos ay malakas na nagtanong, "Ikaw ba ay tagasunod o alipin ni Wang Yu?" Tagasunod. Alipin. Parehong natulala ang mga disipulo ng Golden Phoenix Pavilion at Black Region World's Fortune Gate, ngunit nang makabawi sila ay tumaas ang kanilang galit. The Asterisk Man Punk, anong sinabi mo kanina? Siya ang ating Golden Phoenix Pavilion Senior Brother Li Ji. Ang ating Senior Brother Li Ji ang ating Golden Phoenix Pavilion No. 1 Genius kasama ang 100 Bones Godhead.
Ang mukha ni Li Ji ay mas maitim kaysa sa maputik na tubig habang tinatitigan niya si Juan Solong. Hindi siya naniniwala na hindi masasabi ni Juan Solong ang relasyon nila ni Wang Yu. Halatang kinukutya niya ang mga ito. Ibig bang sabihin nito ay naghahanap siya ng away? Dumating sila para maghanap ng gulo kay Juan Solong, ngunit sinong mag-aakala na si Juan Solong ang unang magalit sa kanila? Ang numero 1 disipulo ng Golden Phoenix Pavilion. Tinasabi rin ni Wang Guziino na siya ang numero 1 henyo ng Wanggo clan. Juan Solong, walang pakialam na sabi. Ang mukha ng mga disipulo ng dalawang sekta ay lalong naging pangit. Si Wang Guzi ay isa sa mga henyo na natalo ni Juan Solong. Ngayon, talagang ikinukumpara ni Juan Solong si Lizzo kay Wang Guzi. Punk, naghahanap ka ng kamatayan. Ang isang Picklate 8th Order Ancient God Realm Golden Phoenix Pavilion ay sumigaw ng galit na galit at inihampas niya ang kanyang mga kamao kay Juan Solong nang walang babala. Sa isang iglap, sumugod si Juan Solong na parang buhawi ng apoy na gintong baga. Bahagyang naririnig ng isang tao ang sigaw ng isang sinaunang phoenix mula sa ginintoang baga ng apoy na buhawi. Si Li Ji ay nanunood na may malamig na mga mata. Gusto niyang makita kung ang true dragon physique ni Juan Solong ay kasing lakas ng sinasabi ng mga chismis. Sa atensyon ng karamihan, itinaas lamang ni Juan Solong ang kanyang braso at tila hindi man lang gumamit ng Strand of God Force. Ang kanyang braso ay tumago sa umiikot na apoy ng gintong baga at iniunat niya ang kanyang palad upang hawakan ang ulo ng disipulo ng Golden Phoenix Pavilion. Napatulala ang lahat na pinanood ang eksenang ito. Namula ang mukha ng disipulo ng Golden Phoenix Pavilion dahil sa hiya at galit. Pinaikot niya ang puwersa ng kanyang pagkadyos hanggang sa limitasyon habang tinangka niyang kumawala sa pagkakahawak ni Juan Solong. Gayunpaman, ang kanyang mga pagsisikap ay walang saysay. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 1306. Upang supulan sa ilalim ng Sigad Tower. Ikaw, bitawan mo ako. Galit na sumigaw ang disipulo ng Golden Phoenix Pavilion habang patuloy siyang nagpupumiglas. Pumitaw si Juan Solong sa pagkakahawak at tinulak palabas gamit ang kanyang palad. Lumipad patras ang disipulo ng Golden Phoenix Pavilion, kumatok sa kanyang mga kasamahan na nakatayo sa likuran niya. Sa isang iglap, mas maraming tao ang natamba sa ere. Malungkot ang mga mukha ni Li Ji at Wang Yu. Ang disipulo ng Golden Phoenix Pavilion ay may likas na lakas ng Herculean dahil nilinang niya ang isang sinaunang body tempering technique na lalong nagpalakas sa kanyang laman. Kahit na siya ay isang Picklate 8th Order Ancient God Realm, ang kanyang lakas ay maihahambing sa isang average na 9th Order Ancient God Realm Cultivator. Gayunpaman, pinalipad siya ng bahagyang tulak mula sa palad ni Juan Solong. Hindi pa banggitin, si Juan Solong ay isa lamang late 7th Order Ancient God Realm. Paanong napakalakas ng battle power niya? Pagkatapos ay naglakad si Juan Solong patungo kina Li Ji at Wang Yu na may walang pakialam na ekspresyon. Tumaas ang takot sa puso ni Li Ji at Wang Yu. God Hunter Soul Freezing Spear. Isang mahabang sibat na kulay dugo ang biglang lumipad diretso sa noo ni Juan Solong mula sa likod ni Li Ji. Ang kulay dugong mahabang sibat na ito ay tila naglalaman ng nakakatakot na mahika. Tila saglit na nawala ang kaluluwa ni Juan Solong habang tinitingnan niya ang kulay dugong mga simbolo sa katawan ng sibat at nakatayong walang laman na nakaugat sa kanyang pwesto. Ngunit mabilis niyang nabawi ang kanyang malay habang ang Moon Jade Heavenly Spiral Shell sa kanyang kaluluwa ay nagbuga ng maliwanag na pilak na liwanag. Gayunpaman, ang kulay dugong mahabang sibat ay 10 metro mula sa noo ni Juan Solong noon. Si Li Ji, Wang Yu, at ang iba pa ay matamang nakatingin habang malapit nang tumusok ang sibat sa ulo ni Juan Solong, ngunit sa kawalan, isang bahid ng lilang kidlat ang tumama sa hangin at tumama sa dugong sibat. Ang mga simbolo ng dugo sa mahabang sibat ay agad na lumabo tulad ng apoy sa ilalim ng tubig habang sila ay binomba ng lilang kidlat. Halos sabay-sabay na umalingaw ang hiyawan sa hangin.
Ang disipulo ng Golden Phoenix Pavilion ay hindi nakatiis sa sakit at binitawan ng kanyang pagkakahawak sa mahabang sibat. Umalabog. Ang mahabang sibat ay nahulog sa kalye. Natural, ang lilang kidlat ay nagmula sa maliit na baka. Ang taong nagtangkang pumatay kay Juan Solengis ay isang hindi kapansin-pansin at manipis na disipulo ng Golden Phoenix Pavilion. Nakatago siya sa gitna ng mga tao at talagang nakatakas siya kay Juan Solong. Gayunpaman, ito ay dahil ang disipulong ito ay nilinang ang isang sinaunang breath convergence technique. Danliit ang mga mata ni Juan Solong habang nakatingin sa alagad ng Golden Phoenix Pavilion na iyon. Late Ninth Order Ancient God Realm. Ang kanyang tingin ay nahulog sa kulay dugong mahabang sibat sa lupa. Ito ay talagang isang mid-grade Chaos Spiritual Divine Artifact, isang artifact mula sa sinaunang panahon. Sa katunayan, kahit na ang kulay dugong mahabang sibat ay tumusok sa noo ni Juan Solong, hindi siya masasaktan nito. Ang kakilakilabot na mga depensa ng kanyang kasalukuyang True Dragon Physique ay tiyak na hindi magpapahintulot sa lakas ng isang late Ninth Order Ancient God Realm na disipulo na saktan si Juan Solong kahit na gumamit siya ng mid-grade Chaos Spiritual Artifact. Nang bumagsak sa lupa ang kulay dugo na mahabang sibat, ang kamay ng disipulo ng Golden Phoenix Pavilion ay inabot patungo sa mahabang sibat habang sinusubukan niyang bawiin ito. Ngunit biglang nagdilim ang langit sa dumadagindong na kulog ng tumama ang lilang kidlat at nahati ang disipulo ng Golden Phoenix Pavilion. Ang puwitan ng maliit na baka ay umindayog pakaliwa at kanan habang siya ay tumatakbo at dinampot ang kulay dugong mahabang sibat. Mga simbolo ng dugo ng Bloodborne tribe. Nakilala ng maliit na baka na ang mga simbolo na may kulay dugo na nakaukit sa mahabang sibat ay pag-aari ng Hell's Bloodborne tribe. Ang disipulong natama ng paglipad ng lilang kidlat ng maliit na baka ay nauutal. Ikaw, alam mo ba ang tungkol sa Bloodborne tribe? Sa totoo lang, kinuha niya itong Blood Soul Spear noong nagsasanay siya sa isang lupain ng demonyo. Nang mapino niya ang Blood Soul Spear, nalaman niya ang ilang impormasyon tungkol sa Bloodborne tribe mula sa mga sirang alaala ng dating may-ari ng sibat. Kalokohan. Iminulat ng maliit na baka ang kanyang mga mata, mga taon na ang nakalilipas. Ang ninuno ng Bloodborne tribe na si Zhuan King ay minsang nag-imbita sa akin para uminom. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa grupo ng Golden Phoenix Pavilion, at ang mga disipulo ng Fortune Gate ng Black Region World ay natulala. Sa totoo lang, wala silang ideya tungkol sa ninuno ng Bloodborne tribe. Kahit na ang disipulo ng Golden Phoenix Pavilion na nakakuha ng Blood Soul Spear ay walang alam tungkol sa orihinal na may-ari ng spear. At muli, kahit alam nilang magkukunwari lang silang hindi naniniwala sa maliit na baka. Nagpatuloy si Juan Solong sa paglalakad patungo kina Li Ji at Wang Yu. Juan Solong. Tigaw ni Wang Yu, ngunit ang kamao ni Juan Solong ay damapo na sa kanyang dibdib, lumabas mula sa kanyang likuran. Isang marahas na puwersa mula sa kamao ni Juan Solong ang pumasok sa kanyang katawan na sumaire sa loob. Naririnig ng iba ang mga tunog ng pagkabasag ng buto. Si Wang Yu ay nagpakawala ng nakakaiyak na sigaw. Si Juan Solong ay hindi magkakaroon ng anumang awa kay Wang Yu sa panahon ng pagtatagpo sa pagitan nila, sa makatuwid, nabutas niya ang kanyang dibdib. Walang pagkakataon para kay Wang Yu na ganap na makabangon sa hinaharap. Nasaan si Sun Yi? Nasaan si Fang Chu? Malamig na tanong ni Juan Solong. Pinandilatan ni Wang Yu si Juan Solong na may iskarlate na mga mata, umungal siya ng paus sa puot at galit. Juan Solong, pangako, papatayin kita. Muling ibinaba ni Juan Solong ang kanyang kamao, pinalipad sa hangin si Wang Yu. Sa pagkakataong ito, sumabog ang katawan ni Wang Yu, at tumalsik ang dugo sa lahat ng dako. Wang Yu. Tigaw ni Li Ting. Kawakas ay nag-react siya, at ang kanyang mukha ay ganap na namutla. Patayin siya, patayin si Juan Solong. Tigaw ni Li Ji. Umikot ang kamao ni Juan Solong sa gilid, diretsyong sumuntok sa lalamunan ni Li Ji. Nabasag ang lalamunan ni Li Ji nang lumipad pabalik ang kanyang katawan. Senior brother Li Ji. Younger brother. Sumigaw ang mga disipulo ng Golden Phoenix Pavilion at si Li Ting.
Nang si Juan Solong ay papalapit kay Wang Yu upang salubungin ang kanyang kaluluwa, ang lupa ay yumanig habang ang mga naka-uniforming yapak ay umalangaw-ngaw sa mga tainga ng lahat mula sa malayo. Ilang sandali pa, isang grupo ng patrol ng si Tribe ang lumitaw sa harap nila. Matapos makita ang kahabag-habag na kalagayan ni Wang Yu at Li Ji, namumula ang mga mukha ng mga nagpapatrulyang disipulo ng Sea Tribe dahil nakikilala nila ang kasuotan ng pangunahing disipulo ng Golden Phoenix Pavilion na si Li Ji. Ang Golden Phoenix Pavilion ay may magandang relasyon sa Feng family, Wu family, Uyang family, at Ying family, 12 pamilya ng prominenteng Sea Tribe. At sa pagkakataong ito, ang Golden Phoenix Pavilion ay mahahalagang panauhin na inimbitahan para dumalo sa God of the Sea ceremony. Ngunit ngayon, ang mga disipulo ng Golden Phoenix Pavilion ay lubhang nasugatan sa Sea God City. Anong nangyayari dito? Biglang nagtanong ang isang malakas na boses. Lumabas si Googang kasama ang isang grupo ng mga gwardya ng Goo family. Young Master Googang. Mabilis na sumaludo ang mga nagpapatrulyang disipulo ng Sea Tribe nang makita si Googang. Lumipat ang tingin ni Googang simula sa Li Ji, Wang Yu, at iba pa hanggang kay Juan Solong. Isang nakakaakit na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Juan Solong, muli tayong nagkita. Si Juan Solong ay nanatiling malamig at walang pakialam at walang sinabi. Lumubog ang mukha ni Googang habang sinabi niya, ayon sa mga panuntunan ng Sea God City, may magaan at mabigat na parusa para sa sinumang lumalaban sa lungsod. Ang magaang parusa ay putulin ng magkabilang braso, samantalang, ang mabigat na parusa ay kinabibilangan ng pagpugot ng ulo, pagkuha ng kaluluwa, pagpipino sa isang multo, at pagsupil sa ilalim ng Sea God Tower magpakailanman. Si Juan Solong ay patuloy na pinagmamasdan ng malamig si Googang habang pinanatili pa rin niya ang kanyang katahimikan. Puputulin ba ng bata ang iyong mga braso ng mag-isa o gusto mong tulungan ka namin? Umisi si Googang. Labis na hindi nasisiyahan ang ekspresyon ni Juan Solong. Ikala ba ni Juan Solong ay hindi siya mangangahas na hawakan siya? Hindi pinansin ni Juan Solong si Googang. Nilinggan niya ang maliit na baka at sinabing, mapapainit mo ang iyong mga kalamnan saglit. Ang buntot ng maliit na baka ay masayang umindayog habang sinasabi niya, iniisip ko lang na kailangan kong sanayin ang aking mga kalamnan sa binti. Pinaluktot niya ang kanyang mga binti sa harap at pagkatapos ay ang mga hulihan na binti. Dahil hindi siya pinapansin ni Juan Solong, isang bakas ng pamumula ang lumiwanag sa mga mata ni Googang. Atake, baliin muna ang kanilang mga binti ng aso, kasunod ang kanilang mga braso, at pagkatapos ay ipadala sila sa Sea God Tower. Kaagad, ang mga nagpapatrulyang disipulo ng tribo sa dagat ay sumugod kay Juan Solong at sa maliit na baka upang salakayin. Tila. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1307. Patnubay. Ang sumunod na eksena ay nagtaka sa lahat. Ang kamao ni Juan Solong ay katulad ng isang higanteng martilyo ng kaguluhan habang pinapadala niya ang mga nagpapatrulyang disipulo ng tribo sa dagat na lumilipad ng mataas at malayo sa bawat suntok. Tungkol naman sa maliit na baka, masayang ibinaba niya ang kanyang buntot na parang latigo. Bawat hampas ng kanyang buntot ay nagpapalipad sa himpapawid ng nagpapatrulyang disipulo ng isang tribo sa dagat. Si Juan Solong at ang maliit na baka ay parehong magkatulad sa pagpapalipad sa himpapawid ng mga nagpapatrulyang alagad ng tribo sa dagat. Sa isang kisap mata, ang pangkat ng patrol ng tribo ng dagat na binubuo ng 100 alagad ay ganap na natangay ni Juan Solong at ng munting baka. Sa isang dulo ng kalye, ang patrol ng Sea Tribe ay nakahandusay sa iba't ibang poster. Marami ang pilay, at puno ng dugo habang ang ilan ay may malalaking butas sa katawan at umuungol sa sakit. Ang mga disipulo ng Golden Phoenix Pavilion at Black Region World's Fortune Gate pati na rin ang mga eksperto mula sa iba pang puwersa ay namangha sa kinalabasan. Ang pinakamahina sa mga patrol na disipulo ng Sea Tribe na ito ay hindi bababa sa 7th Order Ancient God Realm, at ang pinakamalakas ay hindi bababa sa maagang 10th Order Ancient God Realm.
Sa pagitan, mayroong maraming mga disipulo ng Ninth Order Ancient God Realm, ngunit hindi kapani-paniwalang si Juan Solong, at ang maliit na baka ay madaling makitungo sa kanila. Ngunit si Juan Solong ay isa lamang tugatog sa huling bahagi ng ikapitong Orden Ancient God Realm Si Juan Solong, na isang peak late 7th Order Ancient God Realm ay talagang napilayan ng isang maagang 10th Order Ancient God Realm na alagad ng Sea Tribe. Saglit, walang gumawa ng ingay. Habang hamupa ang pagkabigla ng mga disipulo ng Golden Phoenix Pavilion at Fortune Gate ng Black Region, naramdaman nila ang lamig ng kapaligiran. Samantalang si Googang at ang mga gwardya ng Goo family ay bahagyang nababaliw, at ang kanilang kay-abangan mula kanina ay ganap na nawala, lalo na ang kay Googang. Nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala, ngunit higit pa sa takot. Hindi pinansin ni Juan Solong ang ekspresyon ng mga tao habang naglalakad siya patungo sa Googang. Juan Solong. Takot na umatras si Googang, Bagamat tinatanggihan niya na hindi maglalakas loob na salakayin siya ni Juan Solong sa Sigad City, hindi pa rin niya maiwasang matakot. Ngunit, bago pa makapagbitiw si Googang ng isa pang salita, itinikom ni Juan Solong ang kanyang panga, at pinisil ang kanyang bibig sa hugis ng isang buo. Naghalo ang takot at galit sa mga mata ni Googang habang nakatitig siya kay Juan Solong. Hindi niya akalain na si Juan Solong ay talagang maglalakas loob na hawakan siya sa Sigad City. Alam kong ikaw ang pangunahing disipulo ng Goo family na si Googang, at ang iyong ama ay si Goo Jin. Malamig na dagdag ni Juan Solong, hindi naman ganoon kalala ang alaala ko kaya kailangan ko ang iyong paalala. Ang mga salita ni Juan Solong ay malinaw na narinig ni Googang at ng kanyang mga bantay, kasama ang Golden Phoenix Pavilion, Black Region Worlds ang mga alagad ng Fortune Gate, pati na rin ang iba pang mundo ay lumalabas sa mga eksperto ng mga sekta. Juan Solong, palayain mo agad ang ating batang Panginoon. Gaano kalakas ang loob mong magbuhat ng kamay sa ating batang Panginoon sa Sigad City? Pagbabayaran mo ito. Patay ka. Binigyang diin ng isang gwardya ng Goo family na babayaran ni Juan Solong ang kanyang aksyon para ilabas ang kanyang galit, at para ulitin ang matinding kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Gaya ng sinabi ng gwardya ng Goo family, ang pag-atake sa isang taong may katayuan at pagkakakilanlan ni Googang sa Sigad City ay maaari lamang humantong sa masasamang kahihinatnan. Patay na ako. Ang mga sulok ng labi ni Juan Solong ay kumerba sa isang mahinang ngiti habang siya ay nagpuwersa sa baba ni Googang. Si Googang ay sumisigaw na parang baboy na kinakatay. Tinurog ni Juan Solong ang lahat ng ngipin ni Googang. Ang hindi makataong sigaw ni Googang ay nagpakawala ng malamig na panginginig sa mga gwardya ng pamilya Goo, ngunit sila ay nagalit din sa parehong oras. Tumigil ka. Tumigil ka ngayon. Lahat ng gwardya ng Goo family ay bumunot ng kanilang mga espada, nilaslas at tinutulak si Juan Solong. Sa kabila ng pag-iingat sa nakakagulat na lakas ni Juan Solong, wala silang pakialam na isipin ito ngayon. Napakahalaga para sa kanila na mabilis na iligtas ang Young Lord Googang mula sa pagkakahawak ni Juan Solong, kung hindi, sila ay mamamatay ng mas malungkot. Hindi pinansin ni Juan Solong ang mga pag-atake ng mga gwardya ng Goo family at sinuntok ang dibdib ni Googang gamit ang isa pa niyang kamao. Pumagsak ang dibdib ni Googang dahil sa lakas ng suntok ni Juan Solong. Sa isang segundo, nakita ng iba ang mga espada ng Goo family guards na tumama sa iba't ibang bahagi ng laman ni Juan Solong. Sa panunod nito, tiniis ni Googang ang sakit sa kanyang dibdib at umungal, Juan Solong, dumating na ang iyong kamatayan. Patayin siya. Ngunit sa kanyang sindek, tinaboy ni Juan Solong ang lahat ng mga gwardya sa harap ng kanyang mga mata. Not to mention, walang kahit isang gasgas sa katawan ni Juan Solong. Ang mga eksperto sa karamihan ay nagulat din. Ito ay higit sa lahat dahil nakikita nila na si Juan Solong ay hindi nakasuot ng ilang kahangahangang sinaunang banal na baluti, at ang kanyang damit ay ginawa mula sa karaniwang tela, at hindi rin siya nagtanggol kasama ang kanyang puwersa ng Diyos. Hindi pa banggitin ang mga espada na ginamit ng mga gwardya ng pamilya Go ay pinanday ng pamilya Go gamit ang isang pambihirang bakal at isang lihim na paraan ng pagpapanday. Ang mga espadang ito ay sapat na matalas upang hatiin kahit ang isang bundok.
Ngunit si Juan Solong ay nanatiling hindi nasaktan. Gaano nga ba kalakas ang laman ni Juan Solong? Sa puntong ito, isang ulap ng kidlat ang bumagsak na parang bagyo mula sa itaas nila. Ang mga gwardya ng pamilya Go ay pinalipad habang kumukulot ang usok mula sa kanilang mga katawan habang sila ay bumagsak sa lupa. Presumptuous. Isang 7th Order Ancient God Realm lang, nang ahas na maging walang pakundangan sa aking si God City. Biglang umalangaw mula sa malayo ang isang malakas na boses na parang dumadagindong na kulog na yumanig sa lungsod. Takot na tumangala ang mga eksperto sa Sigad City. Isang puwersa ng daliri ang tumusok sa hangin, naabot si Juan Solong sa isang kisap mata. Ang puwersa ng daliri ay tila mahinahon at tahimik, ngunit si Juan Solong ay nakadama ng panganib at kamatayan mula rito. Higit pa rito, natuklasan ni Juan Solong na hindi siya makagalaw. Ang pakiramdam na ito ay nagpaalala kay Juan Solong sa panahong nakatagpo niya ang Xiao family's ancestor sa Xiao City. Ito ba ay henerasyon ng ninuno ng isang tribo sa dagat? O isang patriarch mula sa 12 kilalang pamilya? Habang ang puwersa ng daliri ay malapit ng tumusok sa katawan ni Juan Solong, isang gintong espada chi ang lumitaw sa harap ni Juan Solong. Ang gintong espada na chi ay nanginginig sa isang segundo, at ang puwersa ng daliri ay nakakalat ng walang bakas. Natigilan ang karamihan. Lumitaw ang kalawakan ng lumitaw sa kalye ang patriarch ng Guo family na si Guo Shi at ilang grand elders ng Guo family. Ang ninuno ng Golden Brow at Blood Knife ancestor ay nagpakita rin sa harap ni Juan Solong. Mahinahong sinabi ni Golden Brow ancestor kay patriarch Guo Shi, ito ay ilang mga scofflay lang sa pagitan ng mga junior. Ang pag-atake sa isang junior, sa kabila ng pagiging isang elder at Guo family's patriarch ay medyo sobra. Pansamantala, tumakbo ang Grand Elder ng Guo family patungo sa gilid ni Googang at sinimulang pagalingin siya. Isang peking ngiti ang ibinigay ni Guo Shi habang sinabi, nagbibiro si Senior Golden Brow, wala akong masamang hangarin ngayon. Masyado lang akong natuwa nang makita ang isang talentong tulad ni Juan Solong, kaya gusto ko lang siyang bigyan ng gabay. Mahinahong sumagot si Golden Brow ancestor, kung ganoon, dapat kaming magpasalamat sa iyo. Hindi mapawi ang ngiti sa mukha ni Guo Shi habang nagsasalita, ang God of the Sea Grand Ceremony ay ilang araw na lang, umaasa din ako na ang Senior Golden Brow at Senior Blood Knife ay hindi makialam sa kompetisyon sa pagitan ng mga junior pagdating ng panahon. Hindi na kailangang problemayan si Patriarch Guo para ipaalala ito sa amin. Sabi ni Golden Brow ancestor. Sa sinabi nito, kinuha ni Golden Brow ancestor si Juan Solong at ang maliit na baka gamit ang Great Space Teleportation. Sumunod din si Blood Knife ancestor. Patriarch, hinahayaan natin silang umalis ng ganito. Tanong sa Grand Elder ng isang Guo family. Isang malamig na liwanag ang kumikinang sa mga mata ni Guo Shi habang siya ay sumagot, hayaan mo silang umalis. Maghintay hanggang sa araw ng God of the Sea Grand Ceremony, ipapaalam ko sa kanila kung ano ang kapitan. Siyempre, ang lakas ni Golden Brow ay naging dahilan upang siya ay matakot na labanan pa si Juan Solong. Hindi siya kumpiyansa na maaantala niya ang Golden Brow. Nakakunot ang noo ni Guo Shi habang nakatingin sa direksyon kung saan nawala si Golden Brow. Itong Golden Brow, malamang ay nakapasok na sa kaharian na binanggit ng ancestor ng kanilang Guo family. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 1308. Dapat nating parusahan si Huang Xiaolong. Lumipat ang tingin ni Guo Shi sa paligid at nahulog sa Li Ji ng Golden Phoenix Pavilion, Wang Yu ng Fortune Gate ng Black Region World, at ang bilang ng mga baldado at nasugatan ng mga gwardya ng Guo family na nakahandusay sa mga lansangan. Kumunat ang noo niya. Ang lakas ng labanan ni Juan Solong ay malayong mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Bago ito, inakala ng Guo family na dahil sa kanyang nakagugulat na lakas, malamang na matatalo ni Juan Solong ang ilang mga disipulo sa kalagitnaan ng ikasyam o huling bahagi ng ikasyam na Order Ancient God Realm, kahit na siya ay nakalusot sa Peak Late 7th Order Ancient God Realm.
Pagkatapos ng lahat, ang isang cultivator ng peak late 7th Order Ancient God Realm na may lakas na talunin ang late 9th Order Ancient God Realm ay hindi kailanman lumitaw sa Vientiane World. Ngunit ngayon, isang maagang 10th Order Ancient God Realm Patrol Group leader ang ipinadala ni Juan Solong. Isang suntok. Kung gayon, ano ang kapangyarihang labanan ni Juan Solong ngayon? Sa pag-iisip nito, mas lalong nagdilim ang mukha ni Gooshi habang ang kanyang hangarin sa pagpatay kay Juan Solong ay umuungol sa loob. Si Juan Solong ay hindi napapayag ang lumakas pa. Dapat nila siyang patayin. Sa panahon ng God of the Sea Grand Ceremony, anuman ang mangyari, kailangan niyang bigyang diin ang kanyang anak na si Gojo na alagaan si Juan Solong mansan at magpakailanman. Ang galit ni Golden Brow ay kailangang umupo sa likod kumpara sa pagpatay kay Juan Solong sa panahon ng God of the Sea Grand Ceremony. Bumalik. Sinabi ni Gooshi sa ilang mga Grand Elder ng Goo family. Sa isang kisap mata, nawala siya sa lugar. Nang muling lumitaw si Gooshi, siya at ang ilang Grand Elder ay nakabalik na sa punong tanggapan ng Goo family main hall. Isa sa Grand Elder ng Goo family na may dalang googang ay nagutos sa isang gwardya na kunin si googang para magpagaling sa spiritual pond. Hindi nagtagal at lumabas sa main hall ang lahat ng mga Grand Elder ng Goo family. Sa wakas, isang binata na may pambihirang tindig ang pumasok sa pangunahing bulwagan. Siya ay may makapal na kilay, bahagyang lampas 6 na talampakan ang taas, at ang kanyang balat ay parang puting jade na nagpatitig sa kanya ng iba. Ama. Tumayo ang binata sa harap ni Gooshi at magalang na sumaludo. Ang binatang ito ay walang iba kundi ang numero 1 henyo ng Goo family, si Gojun. Bahagyang lumuwag ang malungkot na ekspresyon ni Gooshi. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang mga labi habang sinasabing, "Dito ka na, maupo ka." Umupo si Gojun sa isa sa mga upuan sa gilid ng main hall. Tumahimik ang bulwagan nang tumingin si Gooshi sa lahat ng nasa main hall. Sigurado akong alam ng lahat ang nangyari kanina. Tinimulan ni Gooshi ng same time, ano ang tingin ninyo sa bagay na ito? Biglang may tumalon sa galit at sumigaw, "Kuya, kailangan na nating patayin si Juan Solong sa pagkakataong ito." Sa Sigad City, isang alagad lamang ng Vientiane World's Fortune Gate ang may lakas ng loob na sakta ng disipulo ni Goo family sa publiko. Hindi lang ito nakakainsulto para sa Goo family, kundi sa buong Sea Tribe. Ang taong ito ay si Gojin, ang ama ni Googang na sumugod mula sa Golden Wheel City para sa God of the Sea Grand Ceremony. Hindi niya akalain na si Juan Solong ay maaaring masaktan ng husto ang kanyang anak hanggang sa hindi na niya tuluyang gumaling. Tumango si Gooshi habang lumingon sa kanyang anak na si Gojun at sinabing, "Junior, sa panahon ng God of the Sea Grand Ceremony, kapag hinamon mo si Juan Solong sa isang labanan, gamitin mo ang lahat ng iyong lakas. Hindi mo kailangang makaramdam ng anumang pasanin, patayin mo na lang siya." "Oo, ama." At pangalawang tiyo, mangyaring makatiyak. Tumayo si Gojun at magalang na kinilala. Tirichit *S. Kasabay nito, dinala ni Golden Brow Ancestor at Blood Knife Ancestor si Juan Solong pabalik sa rundown courtyard. Nagsalubong ang mga kilay ni Golden Brow Ancestor. Sa kabilang banda, ang Blood Knife Ancestor ay nakangiti habang sinabi niya, "Sabihin, Little Longlong, hindi ko akalain na itinago mo talaga ito sa amin, kahit isang maagang 10th Order Ancient God Realm Sea Tribe ay hindi mo kakampi." Napangiti ng pilit si Juan Solong, kung tama ang pagkakaalala niya, hindi niya ito sinasadyang ilihim sa kanila. Ang Golden Brow Ancestor at Blood Knife Ancestor ay nag-isip sa kanilang sarili na mayroon lamang siyang lakas sa labanan ng isang late 9th Order Ancient God Realm Cultivator. Sige, Senior Brother Golden Brow, wala lang kahit nasugatan ni Solong ang googang. Hindi ako naniniwala na ang Goo family ay maglalakas loob na gumawa ng anuman tungkol dito. Sabi ng Blood Knife at idinagdag na napansin ang ekspresyon ng Golden Brow Ancestor, dapat tayong maging masaya na may ganoong kakayahan si Solong. Umiling si Golden Brow Ancestor, at sumagot ng tanong, paano kung ang Goo family ay talagang maglakas loob na gumawa ng isang bagay at saktan si Solong? Blood Knife Ancestor ay nabulunan sa katahimikan, hindi makasagot sa Golden Brow Ancestor.
Sinabi ni Golden Brow Ancestor kay Juan Solong na may bahid ng pag-aalala sa kanyang tono, natatakot ako na si Gojo ng target mo. Kapag nangyari iyon sa entablado ng labanan ng God of the Sea Grand Ceremony, kahit ako ay hindi makikialam sa kompetisyon. Kahuli, ang Golden Brow Ancestor ay nag-aalala pa rin na si Juan Solong ay hindi laban kina Gojon at Feng Yingying. Mataimtim na sinabi ni Juan Solong, "Guro, huwag kang mag-alala, hindi magiging madali para kay Gojo na talunin ako." Napasimangot si Golden Brow Ancestor at sinubukang hikayatin si Juan Solong, hindi kasing simple ng iniisip mo si Gojon. Siya ay hindi bababa sa isang mid-10th Order Ancient God Realm, ngunit ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay umabot na sa late 10th Order Ancient God Realm. Sa kasalukuyan, ang iyong cultivation ay nasa peak lamang sa huling bahagi ng ikapitong Order Ancient God Realm, kaya hindi ka tugma kay Gojon. Biglang tumawa si Juan Solong, ngunit hindi siya nakipagtalo, at sinabi lamang, "Kung gayon, Guro, ano ang iyong iniisip?" Nag-isip sandali si Golden Brow Ancestor, pagkatapos ay sinabi, "Ibabalik kita sa Fortune Gate." Parehong natigilan si Juan Solong at Blood Knife Ancestor sa kanyang mga sinabi. Pumalik sa Fortune Gate. Umiling si Juan Solong at tumanggi, "Guro, alam kong iniisip mo ang pinakamabuting interes ko, ngunit kung gusto mong iwasan ko sina Gojo at Feng Yingying, imposible. Kung ang bagay na ito ay kakalat sa labas, paano titingnan ng Wango Clan at Dark Elf Tribe ang ating Fortune Gate? Hindi pa banggitin, paano titingin ang mga puwersa mula sa ibang mga mundo sa ating Fortune Gate? Higit sa lahat, paano titingnan ng mga alagad ng Fortune Gate ng Vientiane World si Juan Solong? Iisipin ng lahat ng mga alagad ng Fortune Gate ng Vientiane World na siya ay isang wimp na nagtatago na parang pagong sa loob ng shell. Tama, Senior Brother Golden Brow? Saka, kahit naiwasan ni Solong na harapin sila sa pagkakataong ito, palaging may susunod na pagkakataon na susubukan nilang harapin at saktan si Solong. Ang Blood Knife Ancestor ay nagpatuloy, hindi banggitin, ang pag-iwas sa mga bagay sa ganitong paraan ay hindi kapakipakinabang sa cultivation state ni Juan Solong sa hinaharap, at magiging mahirap itong alisin kahit na matapos siyang makapasok sa Ancestor God Realm. Pamantong hininga si Golden Brow Ancestor, "Naiintindihan ko ang iyong pananaw." Tumingin siya kay Juan Solong at Blood Knife Ancestor at tumango. Nagpatuloy siya, "Sige, Solong, nirerespeto ni Master ang desisyon mo. Makatitiyak ka, laging tatayo si Master sa likod mo. Kung susubukan ka ni Gojo na patayin." Nagyelo ang kanyang mga mata habang nagpapatuloy. "Kahit na kailanganin ni Master na umalis sa Fortune Gate, sisirain ko ang kaguluhan para sa Sea Tribe at sa Goo family." Kasabay nito, sa loob ng isa sa mga patio sa loob ng tirahan, nakaupo sina Zhu Feng, Zhu Yi, at Wang Wei sa isang silid na tinatalakay ang hidwaan ni Juan Solong sa Golden Phoenix Pavilion, Black Region World's Fortune Gate, at Goo family. Ama, si Juan Solong, ay nasugatan ng numero 1 henyong disipulo ng Golden Phoenix Pavilion na si Li Ji, at si Wang Yu ng Black Region World's Fortune Gate. Higit sa lahat, nasugatan din niya ang buogang ng Goo family. Dahil dito, napukaw niya ang napakaraming mga kaaway laban sa Fortune Gate ng Vientiane World, at inilagay tayo sa isang mahirap na kalagayan. Kailangan natin siyang parusahan. Nagpatuloy si Zhu Feng, "Iminumungkahi ko na si Juan Solong ay paalisin mula sa Fortune Gate ng ating Vientiane World, pati na rin ang kanyang cultivation na alisin. Pagkatapos ay kailangan din nating ipahayag na pinutol na natin ang lahat ng relasyon sa kanya." Tinulyapan ni Zhu Yi ang kanyang anak, pagkatapos ay tumingin kay Wang Wei, "Wang Wei, bilang punong disipulo ng Fortune Gate, ano ang iyong opinyon?" Mahinahon at magalang na sumagot si Wang Wei, "Sa aking palagay, hindi natin dapat parusahan si Juan Solong dahil dito." Natigilan si Zhu Feng. Alam niyang galit si Wang Wei kay Juan Solong, gaya niya, at hinding-hindi papalampasin ni Wang Wei ang pagkakataong sipin si Juan Solong palabas ng Fortune Gate na parang pulgas, ngunit ngayon ay talagang ipinagtatanggol niya si Juan Solong. Nagulat din si Zhu Yi, ngunit nanatili siyang kalmado habang nagtatanong, "Bakit?"
Golden Phoenix Pavilion at Black Region World's Fortune Gate ay nagalit kay Juan Solong, kaya't si Juan Solong ay nagtatanggol lamang sa kanyang sarili. Tungkol naman sa Googang, gusto niyang hulihin si Juan Solong nang hindi sinisiyasat ang dahilan sa likod ng scuffle dahil may hinanakit siya kay Juan Solong at gustong mag-higanti. Kaya, ang kasalanan ay nasa tribo ng dagat at hindi kay Juan Solong. Pagkatapos ay nagtanong si Wang Wei, anong krimen ang ginawa ni Juan Solong? Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1309. Mga pag-aayos ng siting. Anong krimen ang ginawa ni Juan Solong? Hindi mali ang ginawa ni Juan Solong, kaya anong krimen ang ginawa niya? Tanong ni Wang Wei. Tumigil sa pagsasalita si Zhu Feng dahil medyo hindi natural ang kanyang ekspresyon. Si Zhu Feng ay nasa pag-aayos. Dahil sinasabi ni Wang Wei na si Juan Solong ay walang kasalanan, tila si Zhu Feng ay halatang pinupuntirya si Juan Solong gaya ng iminungkahi niyang parusahan si Juan Solong. Nagpatuloy si Wang Wei sa pagsasalita, si Juan Solong ay inosente, ngunit kung ipagpipilitan natin siyang parusahan dahil dito, ano ang mararamdaman ng ibang mga disipulo mula sa Fortune Gate tungkol dito? Sa huli, tutuyay na lalaitin sila ng tribo ng dagat, insultuhan ng Golden Phoenix Pavilion, Fortune Gate ng Black Region World, at iba pa. Gayon may hindi sila manggahas na gumanti. Kung magpapatuloy ito, ano ang mangyayari sa Fortune Gate ng ating Vientiane World? Ano ang mangyayari? Walang sabi-sabi. Ilang beses tumango si Zoe sa kanyang ulo habang sinasabi niya, Wang Wei, bilang punong disipulo, naaaliw ako na maaari mong tingnan ang bagay na ito nang may layunin. Nagbago ang kanyang ekspresyon habang nakatingin kay Zhu Feng, bilang Young Lord ng Fortune Gate, dapat kang matuto kay Wang Wei. Kahit na hindi partikular na binanggit ni Zoe na si Zhu Feng ay tinatarget si Juan Solong kanina. Ibinaba ni Zhu Feng ang kanyang ulo at magalang na sumagot, oo, tama si tatay. Lumipas ang ilang araw sa isang kisap mata. Sa panahong ito, sa bawat sulok ng Sigad City, ang mga tao ay patuloy na nagchichismisan tungkol kay Juan Solong, na sugatan ang Liji ng Golden Phoenix Pavilion, ang Fortune Gate ng Black Region World na si Wang Yu, at gayon din ang buogang ng Sea Tribe. Iba-iba ang opinyon ng mga tao tungkol kay Juan Solong. May mga taong naiinggit sa lakas at talino ni Juan Solong, kasabay nito, ang iba naman ay tuwang-tuwa habang naghihintay ng magandang palabas. Sa kabilang banda, may mga taong talagang humahanga kay Juan Solong, habang ang ilan ay humiling-iling na nagsasabing si Juan Solong ay isang tanga, at iba pa. Ang mga talakayang ito ay tumalbog sa tainga ni Juan Solong habang siya ay nananatili sa loob ng kanyang silid upang magtanim. Sa pamamagitan ng pag-inom ng higit sa isang dosenang Chaos Spiritual Pill tuwing gabi at pati na rin ng Adol and Crystalline Rocks, ang lakas ni Juan Solong ay patuloy na tumaas. Ang punong Fortune Gate na si Zui ay dumating upang makita siya minsan sa panahong ito. Walang binanggit si Zui tungkol sa insidente kung saan nasugatan ni Juan Solong, sina Lizu, Wang Yu, at Googang. Siya ay tunay na nagpahayag ng pagkabahala tungkol sa pagsulong ni Juan Solong sa kanyang paglilinang. Tinawang Wei at Zhu Feng ay sapat din na mabait upang bisitahin si Juan Solong minsan at ibinahagi pa nila ang kanilang mga cultivation insight kay Juan Solong. Juan Solong mapagpakumbaba na tinatanggap ang kanilang kabaitan. Sa kabilang banda, walang gumagalaw mula sa Golden Phoenix Pavilion at Black Region World's Fortune Gate, at parang hindi maginhawa para sa kanila na gumawa ng gulo sa Sigad City. Gayunpaman, alam ni Juan Solong na ang Golden Phoenix Pavilion at Black Region World's Fortune Gate ay hindi lalamunan ito, at tiyak na kikilos sila laban sa kanya. Mukhang kailangan kong maabot ang ikalawang yugto ng Grand Mist Parasitic Medium sa lalong madaling panahon. Sa araw na ito, puminto si Juan Solong sa paglilinang at ito ang una niyang naisip. Bagamat mayroon siyang Golden Brow Ancestor at Blood Knife Ancestor, gayon din ang kanyang Master Guiyu ng Ghost Manor bilang mga suporta laban sa Goo Family, Golden Phoenix Pavilion, at Black Region World's Fortune Gate. Medyo mababaw pa ang mga puwersang ito sa likod niya.
Kung ang kanyang Grand Mist Parasitic Medium Cultivation ay umabot sa ikalawang yugto, kung gayon, maaari niyang idagdag ang 10,000 Elephant Tribe sa ilalim ng kanyang pakpak. Ang kapangyarihan ng Ghost Manor kasama ng 10,000 Elephant Tribe ng Vientiane World ay magpapalakas sa kanya upang hindi mag-alala tungkol sa Golden Phoenix Pavilion, Fortune Gate ng Black Region World, o sa buong tribo ng dagat. Sa mga huling araw, si Juan Solong ay gumugol ng ilang oras upang malaman ang tungkol sa 10,000 Elephant Tribe mula sa Golden Brow Ancestor at Blood Knife Ancestor. Ayon sa dalawang ninuno, ang 10,000 Elephant Tribe ay isang hindi maharap na puwersa na maging ang tribo ng dagat ay nag-iingat sa kanila. Gayunpaman, ang pinakamabilis na paraan para maka-advance siya sa ikalawang yugto ng Grand Mist Parasitic Medium ay ang hanapin ang Grand Mist Aura. Kaya, mas determinado siyang magtungo sa extraterritorial Devil Battlefield pagkatapos na matapos ang God of the Sea Grand Ceremony, sa halip na bumalik sa Fortune Gate. Lumipas ang mga araw, at dumating ang araw ng Grand Ceremony ng Diyos ng Dagat. Nang si Juan Solong at ang maliit na baka ay dumating sa harapang bulwagan, naroon na ang puno ng Fortune Gate na si Zuyi, ninuno ng Golden Brow, ninuno ng Blood Knife, at iba pa. Ilang sandali pa, lumabas ang grupo mula sa courtyard at naglakad patungo sa gitnang lugar ng Sigad City kung saan matatagpuan ang Sigad Square. Tiksikan ng mga lansangan ng mga eksperto mula sa iba't ibang puwersa nang lumabas sila. Biglang namata ni Juan Solong ang isang pamilyar na figure sa isang sulok ng kalye. Wango Zi. Wango Clan. Maliban sa Wango Zi, mayroon ding patriarch ng Wango Clan na si Wango Rui, ang tatlong ninuno ng Wango Clan, Wango Junfei, Wango Ren, at Wango Haoyodin. Nakita sila ni Juan Solong sa nakaraang Four Mainlands New Disciples Battle, kaya maaari silang ituring na mga pamilyar na mukha. Maliban sa kanila, may kakaibang binata sa grupo ng Wango Clan. Ang binatang ito ay may matipunong pangangatawan, may makapal na balikat at makapal na baywang, masiglang mga mata, at naglalabas ng mapanghakit na aura. Siya ang pinakamalakas na nakababatang henerasyon ng Wango Clan na pinangalan ng Wango Pengfei. Ang kanyang talento ay pangalawa lamang kay Wango Zi, at isang henyo ng mataas na Emperor rank Godhead. Ang kanyang kasalukuyang cultivation ay nasa pagitan ng 5th Order at 6th Order Ancestor God Realm. Ang boses ng Blood Knife ay tumunog sa isipan ni Juan Solong sa pamamagitan ng voice transmission. So, siya si Wango Pengfei. Naisip ni Juan Solong sa sarili. Ang katayuan ni Wango Pengfei sa Wango Clan ay kapareho ni Wang Wei sa Fortune Gate. Si Wang Wei ang punong disipulo ng Fortune Gate kung saan si Wango Pengfei ang pinakamalakas sa mga disipulo ng Wango Clan. Pagkaraan ng isang segundo, nakita rin ng grupo ng Wango Clan si Juan Solong at ang iba pa niyang grupo. Senior Golden Brow, Senior Blood Knife, Gate Chief Zhu. Naikuyong ni Wango Rui ang kanyang mga kamao bilang pagbati kay Golden Brow Ancestor, Blood Knife Ancestor, at Gate Chief na si Zoe. Patriarch Wango Rui. Kumanti naman ng pagbati ang tatlo. Tumingin si Wango Rui kay Juan Solong, pagkatapos ay sinabi sa Golden Brow Ancestor at Blood Knife Ancestor, hindi ko maisip na 5 taon lamang pagkatapos ng labanan ng bagong disipulo ng Four Mainlands, ang lakas ng batang mandirigma na si Juan ay tumaas ng husto. Si Ziyi ay malayong maihahambing kay Young Warrior Juan A. Sa God of the Sea Grand Ceremony sa pagkakataong ito, ang batang mandirigma na si Juan ay tiyak na magugulat sa mga eksperto sa lahat ng 4 na direksyon. Tumingin si Wango Zi kay Juan Solong na may masalimuot na tingin. May puot at pagpatay na layunin sa kanyang mga mata, ngunit ang pinakamalakas na damdamin ay ang pangamba. Ang pangamba ay sumibol sa kanyang puso nang marinig niyang si Juan Solong ay maaaring magpadala ng isang maagang ika-10 utos ng Ancient God Realm na alagad ng si tribe na may isang suntok. Kalmadong ngumiti si Golden Brow Ancestor at sinabi kay Wango Rui, sobrang papuri sa kanya ni Patriarch Wango Rui. Talent-wise at strength-wise, si Solong ay milya-milya sa likod ng si tribe na sina Guo Jun at Feng Yingying. Ang dalawang panig ay nagpalitan ng walang kabuluhang pagbati at pagkatapos ay sumang-ayon na pumunta sa Sigad Square ng magkasama. Habang nasa daan, halos hindi nagsasalita sina Juan Solong at Wango Zi.
Sa halip, masayang nag-usap sina Wang Wei at Wang Gupangfei na para bang sila ay isang pares ng matalik na kaibigan. Makalipas ang halos isang oras, dumating ang grupo sa mataong si God Square. Sa pagkakataong ito ay sina Juan Solong at ang iba pa ay tinanggap ng dalawang karaniwang mga disipulo ng pamilya Guo sa halip na ang patriarch ng Guo family na si Guo Shi. Patriarch Wang Guo, sa ganitong paraan pakiusap. Lumabas ang isang disipulo ng Guo family at pinangunahan ang grupo ng Wang Guo clan sa kanilang mga upuan. Samantalang ang disipulo ng ibang Guo family ang nanguna sa grupo ng Fortune Gate sa huling row na upuan sa gilid ng square. Ito ang mga upuan na inihanda ng si Tribe para sa atin. Tinanong ni Zufeng ang disipulo ng Guo family habang itinuturo niya ang tatlong upuan sa pinakadulong gilid ng square. Kalmadong ngumiti ang disipulo ng Guo family at sumagot, tama. Paano sila? Itinuro ni Zufeng ang grupo ng Wanggo clan na nakaupo na sa unang row. Kung ikukumpara sa Wanggo Rui, Wanggo Zi, at sa iba pang upuan ng grupo ng Wanggo clan, ang grupo ng Fortune Gate ay dapat maupo sa isang lugar. Sila ay sila, at ikaw ay ikaw. Matuwid na sinabi ng disipulo ng Guo family, kung hindi mo gusto ang mga upuang ito, maaari kang tumanggi. Dapat kang magpasalamat na mayroon kang mga upuan. Sa tingin mo ba ay espesyal ka dahil napakapili mo? Sino ka sa tingin mo? Ang disipulo ng Guo family ay naghagis ng mga nakakainsultong salita sa hangin habang siya ay tumalikod at umalis. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 1310. Tingying-ying. Ang atay ni Zufeng ay malapit ng sumabog dahil ang isang karaniwang disipulo ng pamilya Guo ay nangahas na pretuhin siya sa isang nakakainsultong paraan. Nakakuyong ng mahigpit ang kanyang mga kamao at hindi niya kasama ang matinding pagnanasa na patayin ang disipulo ng Guo family na ito. Patayin ang aso ng isang alagad. Patayin ang hamak na ito. Halos bumigay si Zufeng sa kanyang salpok na patayin ang disipulo ng Guo family, ngunit hinarang siya ni Zui mula sa padalos-dalos na pagkilos. Ama. Sumigaw si Zufeng dahil pinigilan siya ng kanyang ama at ang kanyang galit ay kumukulo sa kanyang puso. Nagtatampo ang ekspresyon ni Zui habang ipinaalala niya, nasa Sea God City tayo. Galit na galit si Zufeng at gayon din siya. Bilang hepe ng Fortune Gate ng Vientiane World, ito ang unang pagkakataon na napahiya siya ng ganito mula nang umakyat siya sa posisyon ng Fortune Gate Chief sa halos 30,000 taon. Malinaw na ang disipulo ng Guo family na ito ay nakatanggap ng mga tagubilin mula sa mas mataas na echelon ng Guo family, kung hindi, ang disipulong ito ay hindi maglalakas loob na kumilos sa ganitong paraan. Pamilya Guo. Juan Solong, Golden Brow Ancestor, Blood Knife Ancestor, Wang Wei, at ang iba pa ay nakatayo na may nagtatampo ng mga ekspresyon. Sa huli, umupo ang Golden Brow Ancestor, Blood Knife Ancestor, at Zoe. Gayunpaman, ang Guo family ay nagayos lamang ng tatlong upuan para sa Fortune Gate, sa makatuwid, sina Juan, Solong, Zufeng, at Wang Wei ay maaari lamang tumayo. Lalo nitong ikinagalit si Zufeng. Siya, bilang ang Vientiane World's Fortune Gate's Young Lord, na isang Peak Late Third Order Ancestor God Realm Master, ay kailangan talagang tumayo. Higit pa rito, ang mga eksperto ng ibang puwersa pati na ang mga alagad ng Ancient God Realm ay hinalok ng upuan. Galit na pinandilatan ni Zufeng si Juan Solong. Sa kanyang palagay, pinupuntirya sila ng pamilya Guo dahil nasaktan ng husto ni Juan Solong ang Guogang sa Sea God City. Siya ay pinupuntirya dahil lang sa kagrupo ni Juan Solong. Tumingin si Juan Solong sa harapan kung saan nakaupo ang grupo ng Wanggo clan at tuluyang binaliwala ang matinding titig ni Zufeng. Si Wanggo Zi ay nakatingin sa Fortune Gate ng may pagyayabang at halatang natutuwa sa kanilang sitwasyon. Maliwanag, siya ay nasa buwan sa pagtrato ng tribo sa dagat patungo sa Fortune Gate. Nakita ni Juan Solong ang grupo ng Dark Elf Tribe na nakaupo sa tabi ng grupo ng Wanggo clan, kasama nila si Yu Woxan. Ang Dark Elf Tribe ay inayos din sa mga upuan sa unang hilera. Sa mga puwersa ng tao ng Vientiane World, tanging ang grupo ng Fortune Gate ang nakaayos sa isang malayong sulok.
Kasunod nito, nakita ni Juan Solong ang grupo ng Golden Phoenix Pavilion at ang grupo ng Fortune Gate ng Black Region World. Ang mga upuan ng magkabilang puwersa ay inayos din sa unang hanay. Umupo si Li Ji hindi kalayuan sa Wang Guzi, gayunpaman, ang Fortune Gate ng Black Region World na si Wang Yu ay wala kahit saan. Hindi nagpakita si Wang Yu dahil marahil ay nakahiga pa rin siya sa isang tirahan sa isang lugar sa Sigod City. Hindi nagpakita ng anumang pagpigil si Juan Solong nang suntukin niya si Wang Yu. Sa makatuwid, malaki ang posibilidad na manatili si Wang Yu sa kama sa loob ng ilang taon. Habang sinusuri ni Juan Solong ang mga tao habang nakatayo siya sa likod ng Golden Brow Ancestor at Blood Knife Ancestor, ang iba't ibang mga dalubhasa ng puwersa ay nagmamasid din kay Juan Solong. Marami sa kanila ang nagtatawanan at nagtatawanan kasama ang kanilang mga kasama. Si Juan Solong yan ang Vientiane World's Fortune Gate. Ganoon ba talaga siya kalakas? May pagdududang tanong ng isang alagad. Totoong totoo. Maraming eksperto ang naroroon nang magpadala si Juan Solong ng maagang ikasampung utos ng Ancient God Realm na patrol guard ng Sea Tribe na lumilipad sa isang suntok lamang. Ang isang peak late 7th Order Ancient God Realm ay nagpadala ng isang early 10th Order Ancient God Realm na disipulo na lumilipad na may suntok. Iyan ay napakapangit. Grabe. Ano ang silbi ng pagiging isang napakalaking henyo? Talagang hindi siya pakakawalan ng Sea Tribe ngayon, malamang na pinaplano ng Goo family na tadterin ang kanyang laman at buto para maging tinadtad na karne. Markahan ng aking mga salita, kapag nagsimula na ang God of the Sea Grand Ceremony, ang numero 1 henyo ng Goo family na si Goo Jun ay tiyak na hahamon kay Juan Solong. Siguradong patay na siya. Sayang naman. Ito ay isang kabuuang pag-aaksaya ng gayong napakalaking lakas sa labanan. Kung mabubuhay siya hanggang sa maabot niya ang Ancestor God Realm, tiyak na mapipigilan niya ang mga puwersa ng kalapit na mundo. Si Juan Solong ay nanatiling hindi naapektuhan habang nakikinig sa mga bulong ng mga taong ito. Sa paglipas ng panahon, magkasunod na dumating ang mga eksperto mula sa mga kalapit na puwersa. Unti-unting napuno ang lahat ng bakanting upuan. Ang ekspresyon ni Zhu Feng ay lalong naging pangit sa ikalawa dahil napansin niyang may mga upuan ang mga eksperto ng iba't ibang puwersa kasama na ang kanilang mga disipulo. Tanging siya, Juan Solong, at Wang Wei ang nakatayo. Kahit na nakatayo sila sa gilid ng plaza, parang nakatayo pa rin sila sa gitna nito. Bawat grupo na dumarating ay hindi maiwasang tumingin sa kanilang direksyon. May mga babaeng disipulo pa na nakaturo sa kanila, tapos nagtakip ng bibig at humajejek. Si Zhu Feng ay nasa bingit ng pagngangalit. Tumingin si Li Ji kay Juan Solong mula sa kinauupuan niya, hindi nagabala na itago ang kanyang galit sa kanya. Bagamat ang kanyang mga sugat ay hindi kasing lubha ni Wang Yu, halos mapilayan siya ni Juan Solong. Si Juan Solong ay hindi magmalaki ng matagal. Nakipagkita ako kay Go Jun kahapon at sinabi ni Go Jun na ang dugo ni Juan Solong ay gagamitin bilang handog sa Sea God Sacrificial Altar sa mga kaluluwa ng sinaunang Sea God. Tiniyak sa kanya ng disipulo ng Golden Phoenix Pavilion na nakaupo sa tabi ni Li Ji. Tumango si Li Ji. Tumingin siya kay Juan Solong at nagngangalit na mga ngiping sinabi, nakakaawa na hindi ko siya mapapatay sa sarili ko. Tirichit asterisk S. Isang oras ang lumipas nang mapuno ang mga upuan sa plaza. Nang makaupo na ang lahat, ang mga alagad ng Sea Tribe na nakapalibot sa arena ay humihip sa isang mahabang kabibe na parang shell. Isang malalim na tunog na kahawig ng mga gumugulong na alon o isang plota ang umalingaw-ngaw sa hangin. Ang umaalon na himig ay nagpatahimik sa maingay ng mga tao sa plaza. Kasunod nito, ang 12 kilalang pamilya ng mga dalubhasa sa dagat ay lumabas mula sa isang malaking black hole sa walang laman sa itaas ng parisukat. Ang una sa linya ay ang Feng family. Ang ninuno ng pamilya Feng ay kinilala bilang pinakamalakas na tao sa tribo ng dagat. Hindi banggitin ang hitsura ni Feng Yingying ay itinuturing na may mataas na paggalang sa mga tribo ng dagat. Sa makatuwid, ang Feng family ay unti-unting naging pinuno ng 12 kilalang pamilya. Ang ancestor ng Feng family ang unang taong lumabas mula sa kawalan na sinundan ng Feng family's patriarch.
Ngunit ang ikatlong taong lumabas ay hindi ang Grand Elder ng Fang family, sa halip, ito ay isang matangkad, balingkinitan, walang katulad na magandang dalaga na nakasuot ng asul na armor ng labanan na naglalabas ng malamig, marangal na hangin. Mukhang ipinanganak ang babaeng ito na may likas na alindog dahil banibiro niya ang lahat. Ang alindog na ito ay nagmula sa kanyang dugo at sa kanyang kaluluwa. Ang mas nakakagulat na bagay ay ang asul na sandata ng labanan ay puno ng mga butas. Maliliit na butas na dumiretso sa makinis na jade na balat sa ilalim. Kita pa nila ang pinkish na lambot ng balat niya. Ang itaas na bahagi ng armor ng labanan ay bahagya na natatakpan ng kanyang makapal na dibdib. Ang tanawing ito ay gumugulo sa isipan ng mga dalubhasa at mga disipulo ng puwersa sa plaza. Siya si Feng Yingying, ang numero unong henyo ng Sea Tribe. Walang katulad ang mga alingaw-ngaw. Napansin ni Juan Solong na medyo naging magulo ang paghinga ni Wang Wei at Zhu Feng. Natural, ang mga disipulo ng ibang sekta ay mas halata. Ang babaeng ito ay nilinang ang pamamaraan ng Enchantress Tribe. Biglang sabi ng maliit na baka, Enchantress Tribe. May pagkalito sa mga mata ni Juan Solong. Ipinaliwanag ng maliit na baka, ang Encanters ay isa sa mga sinaunang tribo at isa rin sa mas makapangyarihan. Ang mga lalaki pati na rin ang mga babae ng tribong ito ay itinuturing na lubhang kaakit-akit at kaakit-akit dahil nilinang nila ang isang kaakit-akit na pamamaraan. Ang nakakaakit na pamamaraan ng Enchantress Tribe ay sikat kahit noong sinaunang panahon, ngunit ang babaeng ito ay baguhan pa lamang. Si Juan Solong ay namangha. Nakakagulat na ang epekto kahit baguhan pa si Feng Yingying. Kung lubos niyang maiintindihan ang kakanyahan ng pamamaraang ito, ibig sabihin ba nito ay mapapasunod niya ang sinuman sa kanyang alindog at kagandahan sa isang pitik ng kanyang daliri? Nakatingin sa'yo yung babaeng yon. Ang tinig ng maliit na baka ang pumutol sa pag-iisip ni Juan Solong. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga masters. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang ang kasunod na episode. Nang hindi magagapi. Dito sa ating channel. Kwentong nobela.